Sa isang bulok na eskwelahan, araw-araw binubugbog si Park Hyun-soo. Nasa ranggong gama siya, ang pinakamababang antas sa buong campus. Habang binubugbog siya ng mga bully, dumadaan lang ang mga guro at nagbubulag-bulagan. Walang pera, walang pamilya, at walang sinuman na naniniwala sa kanya. Sinubukan ni Hyun-soo na magsumbong online sa mga pulis, pero wala pa ring nangyari. Sa sobrang desperasyon, nagdala siya ng mayonnaise sa eskwelahan para gawin ang isang sikat na internet ritual gamit ang mayonnaise, luha, at dugo. Ito na ang huling pag-asa niya para matapos ang bangungot na ito. Nang masipa siya sa ulo, tumalsik ang dugo niya ng direkta sa ritual. Umilaw ang bilog at isang bida ang biglang lumitaw na hinahalikan si Gintay sa mukha sa harap ng lahat. Nanigas na lang ang lahat at napanganga sa nakita nila. Pagdilat ng bida, nataranta siya at inisip kung anong kalokohan ang nangyayari. Napaisip si Kenso kung paghalik ba ang kapangyarihan ng bida. Sinuntok ni Gintay sa mukha ang humalik sa kanya. Nang akmang susuntok pa siya ulit, sinalo ito ng bida at piniga ang braso niya ng sobrang higpit kaya napatakas ang bully. Pero hinawakan siya sa binti ng baklang bida at inihampas ang mukha niya sa sahig, kaya nawalan ng malay si Gintay. Sumugod ang iba para gumanti, pero pinagsusuntok ng humalik na lalaki ang lahat ng lumapit sa kanya. Pagkatapos ng gulo, ipinaliwanag ng bida na hinahalikan niya ang asawa niya sa sarili niyang mundo nang bigla siyang mapunta dito dahil sa bata. Nang maayos na nila ang lahat, gumawa sila ng kasunduan. Kailangang tapusin ng bida ang mga bully sa eskwelahan habang tutulungan naman siya ng bata na makauwi. Habang naglalakad sa eskwelahan, may naramdamang pamilyar na kapangyarihan ang bida. Nang pumasok siya sa banyo, ang banal na espada niyang si Grendel ay naging isang plunger na puno ng tae. Sa mundong ito, may mga bully na pumasok sa banyo habang binubugbog ang isang matabang bata. Tinupad ng bida ang kasunduan nila, kinuha niya ang espada niyang puno ng tae at ibinato ito ng direkta sa mukha ng bully. Nahimatay ang bata dahil nabulunan siya sa sobrang baho. Sinubukang umatake ng isa mula sa likod, pero bago pa tumama ang suntok, automatiko itong nasangga ng bida. Nakaharap na siya at inihampas din sa mukha nito ang espadang tae. Sa wakas ay nakaganti na rin si Hyun-soo sa lahat ng ginawa nila sa kanya sa loob ng maraming taon. Matapos talunin ang mga lalaki sa banyo gamit ang banal na espadang napakabaho, ipinaliwanag ni Hyun-soo na mga beta rank lang sila, at may mga mas mataas pa ang ranggo kaysa sa kanila. Ibaon ng tae hero ang espada niya sa lupa at sumigaw ng buong lakas, minumura ang lahat ng bully. Kaya naglabasan sila sa mga classroom para durugin ang bida. Natataranta ang bata at inisip na mamamatay na siya, pero kalmadong-kalmado ang bida at sinabing tatapusin niya ito ng mabilis. Ayon kasi sa kanya, ang pinakamagandang paraan para tapusin ang mga pasaway sa eskwelahang ito ay ang tipunin sila sa isang lugar. Ganun lang kabilis, inatake na ang dalawa nating bida mula sa magkabilang direksyon. Nang sandaling iyon, napaiyak na ang binata dahil inisip niyang katapusan na nila, pero nanatiling kalmado ang kabalyero. Ipinaliwanag ng bida na may dalawa siyang rason para patumbahin ang mga bully. Una, may isang mahalagang tao na kailangan niyang balikan agad, at pangalawa, matapos makita ang kasamaan ng mga bully, hindi siya karapat-dapat tawaging bida kung wala siyang gagawin. Kasabay nito, nagdesisyon ang lalaking nakapulang sombrero na ilabas ang kanyang unang hero class sword technique. Ginamit ang malakas na ataking tinatawag na drawing sword laban sa mga bully, at sa sobrang lakas nito ay mabilis silang natalo. Sinabi ni Park Hyun-soo na ang malakas na sword technique na ito ay parang pagpasabog ng imburnal. At ganoon na nga, napuno ng tae ang mga mata at bibig ng mga bully. Labis itong ikinagalit ng mga pasaway, kaya tinawag nilang duwag ang bida at nagdesisyong umatake mula sa likod. Sa pagkakataong iyon, nagdesisyon ang bida na gamiting tuntungan ang kakampi niya. Naisip niyang nakakatawa na tawagin siyang duwag ng mga pasaway. Sa bagay, sila naman talaga itong nagtulong-tulong laban sa kanya. Kahit na ganoon, hawak niya sa leeg ang mga ito. Isang suntok lang ang kinailangan ng bida para patahimikin ang mga nagmamarunong na high schoolers. Pagkakita kung gaano siya kalakas, nagpa siya ang mga bully na sabayan ang bida. Kaya naman, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang makapangyarihang sandata at nagpakawala ng serye ng atake laban sa kanyang mga kalaban. Sa isang iglap, nagtumbahan ang mga bully kaliwat kanan pero doon na ito nangyari. Isang maskuladong lalaki na parang gorilya ang nakahuli sa kabalyero mula sa likod. Labis itong ikinatuwa ng iba pang mga bully. Nahawakan ng mahigpit ng number 1 beta rank ng eskwelahan na si Lim Sang-dong, isang pro wrestler, ang kabalyero. Inis na inis ang estudyante dahil inatake siya ng bida gamit ang tae, kaya naisipan niyang gumanti ng German suplex, pero parang may mali. Sa hindi malamang dahilan, hindi man lang gumagalaw ang bida. Ito ang unang beses na may nakapigil sa German suplex ng malaking lalaking ito. Hindi maiwasan ni Lim Sang-dong na maramdamang para siyang bumuhat ng isang dambuhalang bundok. Nang sandaling iyon, ipinamukha ng bida kung gaano kalaking kahihiyan ang estudyante sa kanyang mga magulang. Habang tinatanggal niya ang kamay nito, sinabi niya na kung sakaling magkaanak siya ng isang bully, papatayin niya agad ito. Habang nakahawak sa kwelyo ng pasaway, nagsalita siya. At ganun na nga, nang maihampas sa sahig, nawala ng malay ang dambuhalang lalaki.
Ang makitang natalo sa isang atake lang ang number 1 beta rank ay nagtanim ng matinding takot sa ibang mga estudyante. Sa huli, naduwag ang lahat at nagdesisyong magtakbuhan para iligtas ang kanilang buhay. Galit na galit at hiyang-hiya ang mga pasaway habang tumatakas palayo sa taong nakikipaglaban gamit ang imburnal. Matapos iyon, inihayag ng kabalyero sa nagsumon sa kanya na tinalo na nila ang lahat ng bully at tinanong kung masaya na ba siya. Nang makita ito, pumatak ang mga luha ni Hyunsoo dahil may isang bagay ng sigurado, katapusan na nila. Ilang sandali lang, sa pasukan ng eskwelahan, tinatanong ng mga bully ang lahat ng papalabas na estudyante kung may nakita silang nakasuot ng hero costume. Nahulaan na ng bida natin na pupunuin ng mga bully ang pasukan ng eskwelahan. Sa madaling salita, oras na lang ang hinihintay bago sila may makahanap sa kanila. Sa pagkakataong iyon, binuksan ng bida ang tungkol sa damit na ibinigay sa kanya ng estudyante. Sa una, akala niya isa itong battle uniform, Yubile clothes lang pala. Ipinaliwanag ng summoner sa bida na ang armor niya ay nakakakuha ng atensyon at gulo. Napansin naman ng bida na parang mas focus ang mga bully na hanapin si Hyunsoo kaysa sa kanya, kaya sinisi ng bata ang bida sa gulong ito. Ipinaliwanag naman ng kabalyero na kumilos lang siya sa hiling ni Hyunsoo at walang kaalam-alam si Hyunsoo sa kanyang pagiging mapusok. At laking gulat ng kabalyero, ipinaliwanag sa kanya na kung patuloy siyang magiging mapusok, makakaharap niya ang mas malalakas na kalaban. Naisip niya tuloy na may isang estudyanteng kasing lakas ng Demon King sa eskwelahang ito. Ipinaliwanag ni Park Hyunsoo na sa mundong ito, lahat ay pantay-pantay, maliban na lang sa Seungsong South High School. Hiniling ng bida na tingnan ng kabalyero ang mga estudyante sa unahan. Nagdesisyon si Park Hyunsoo na ipaliwanag ang ranking system ng eskwelahan. Sa lugar na ito, may 3 ranggo ang mga estudyante. Una ay ang Gamma rank, kung saan kabilang ang mga binubuli. Ang mga bully naman ay nabibilang sa Beta rank, at ang pro wrestler na tinalo ng kabalyero kahapon ang number 1 nila. Ipinagtaka ito ng bida dahil dapat natatakot na ang lahat sa kanya sa pagtalo niya sa pinakamalakas na beta, kaya ipinaliwanag ni Hyunsoo na may pangatlong ranggo. Ayon sa kanya, hindi masyadong problema ang mga nasa beta rank, ang totoong sakit sa ulo ay ang mga nasa alpha rank. Ipinaliwanag ng summoner na may 5 alpha ranks na yon sa eskwelahan na maaaring maging banta sa kabalyero, kahit na isa pa siyang bida. Sa kasamaang palad, ang tanging naintindihan ng bagong kaibigan niyang makitid ang utak ay kailangan niyang hanapin ang lahat ng kalaban at talunin silang lahat. Naisipan ni Hyunsoo na magtanong tungkol sa plunger na hawak nito, kaya ipinakilala ng bida ang pinagkakatiwalaan niyang banal na espada na si Grendel. Habang ipinapaliwanag niyang nagdududa siya sa kanyang espada dahil dapat madali nitong mapugutan ng ulo ang kalaban, nataranta si Hyunsoo at iginiit na bawal ang pumatay. Ipinaliwanag ni Hyunsoo na kailangan ibili ng simponya ng bagong plunger ang kabalyero. Pero iginiit nito na ang isang banal na espada ay hindi pwedeng basta-basta bilhin o ibenta. At kaya naman, habang nag-iisip ang dalawa ng paraan kung paano tahimik na malalampasan ang kalaban, bigla na lang may lumapit sa kanila. Ito ay walang iba kundi ang matabang estudyante kanina na nagsabing kaya niyang magbukas ng dimensional gate. Nagtatakang nagtanong ang bida kung totoo bang may ganoon siyang kapangyarihan. Ipinaliwanag ng pangatlo na wala siyang alam sa mga ganyang bagay, pero may alam siyang lihim na daanan para makataka sa eskwelahan. Dahil dito, hiniling niya sa ating mga bida na sumunod sa kanya. Pagdating doon, itinuro niya sa kanila ang lokasyon ng lihim na daanan. Hinimok sila ng mataba na patuloy lang sumunod sa kanya. Kinuha ng binata ang pagkakataon para pasalamatan ang bida sa pagtangkang pagtulong sa kanya. Sinabi naman ng ating kabalyero na ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Napaiyak ang mataba habang nagpapasalamat ulit sa kanila bago siya humingi ng tawad sa pagtataksil niya. Ngayon ay pinupuri na siya. Pinatunayan naman ng number 1 ng beta ranks na hindi niya kailangang humingi ng tawad. Ipinaliwanag niya na bilang kapalit sa malaking pabor na ito, pumayag siya, at ang iba pang mga bully na tigilan na ang panggugulo sa kanya, at sa iba pang nasa gamma rank sa loob ng isang buong buwan. Tuwang-tuwa si Lim Sangdong na muling makasalubong ang bida. Ngayong pagkakataon, may dala na siyang mga resback at atat na siyang pakawalan ang mga ito. Nang makita ito, inutusan ng bida ang kanyang kaibigan na umatras. Plano niyang labanan ang mga delinkwente para gumawa ng daan para makataka si Hyunsoo. Ngunit, habang inihahanda niya ang sarili sa paparating na laban, isang higante ang biglang sumunggaban sa kanya mula sa likuran. Nais malaman ni Lim Hyung, ang panglima sa Alpha Ranks, kung ang bida ba talaga ang nanakit sa kanyang nakababatang kapatid. Sinabihan ni Hyung, na galit dahil nasaktan si Sangdong, ang kabalyerong ito na maghanda dahil maghihiganti siya. Nang sandaling iyon, naniga sa takot si Park Hyunsoo habang pinapanood ang bida na malupit na inihampas sa lupa. Ngayong naasikaso na ito, sa wakas ay wala na ang bida sa landas ng siga. Lumingon naman ang alpha sa kasabwat ng bida. Sinigawan si Hyunsoo dahil sa paglakas ng loob nitong guluhin ang pagtitipon ng mga rank. Sinabihan ni Lim Hyung ang payat na nerd na maghanda na sa parehong sasapitin tulad ng sa bida. Saka lang may nagdesisyong makialam. Sa hindi malamang dahilan, ang matabang nerd na sunod-sunuran kanina ay biglang nagmatapang.
Ipinaalala niya sa Alpha ang kanilang kasunduan na hindi siya bubulihin sa loob ng isang buwan kung dadalhin niya sa kanila ang mga taong gumawa ng masama sa kapatid nito. Laking gulat ni Lim Hyung na matawag siyang bully, kaya inutusan niyang humakbang paharap ang mga gamarang. Walang nagawa ang mga takot na estudyante kundi sumunod, dahil sa huli, wala silang laban parang mga tupa sa harap ng isang makapangyarihang lobo. Mukhang napakabagsik ng Alpha at sinampal nito sa mukha ang isa sa mga estudyante. Naghingi ng sagot ang tigasin habang tinatanong niya ang estudyante kung kailanman ay binuli niya ito. Sa harap ng ganitong nakakatakot na presensya, walang nagawa ang gama kundi ang magpasakop. Sa huli, napilitan siyang sabihing hindi iyon pambubuli, kundi isang masayang laro-laro lang. Ngayon naman ay oras na para harapin ang Gamma Rank number 2. Pinanood ni Hyunso nang may pagkalito nang magbigay ng parehong sagot ang pangalawang estudyante nang tanungin din ito. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya dahil isa itong malinaw na anyo ng pang-aabuso. Dumating na ang oras para harapin ang pangatlong estudyante. Ngunit habang nagtatanong, laking gulat nilang lahat sa nakatayong kabalyero. Kahit ang kanyang summoner ay namangha. At bago pa man mamalaya ng siga, naramdaman na lang niya ang paghampas ng plumber sa kanyang mukha. Ipinaliwanag ng bida na hindi na niya kailangang imbestigahan kung delinkwente ba si Hume o hindi dahil ang daga na mismo ang nagbuko sa sarili nito. Ngayon na ang oras para simulan ang ganting atake. Sa isang kisap mata, nakita ng higante ang sarili niyang sinasalo ang sandamakmak na hampas ng plumber. Labis itong ikinagalit ng higante, kaya sinunggaban niya ang bida sa jacket bago mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Nang makitang walang epekto ang isang hampas, paulit-ulit na ginamit ng siga ang parehong atake, pero hindi naman iyon nakakabilib. Sa kabila ng kanyang lakas, hindi niya maihagis ang magaan niyang kalaban. Nang matanto kung bakit, nagulat na lang ang Alpha nang malaman niyang napipigilan siya ng isang simpleng plumber. Ilang sandali lang bago iyon, sinubukan ng pangunahing tauhan na turuan ang kabalyero tungkol sa compression at expansion. Ipinaliwanag ni Hunso sa kabalyero na dapat man lang nitong matutunan ang mga pangunahing katangian ng kanyang banal na plumber matapos igiit ng estranghero na lalagyan lang niya ito ng talim. Mahigpit itong tinutulan ng estudyante ng high school. Nang makita ito, nagdesisyon ang nilalang mula sa ibang mundo na magpakita ng direktang demonstrasyon sa pamamagitan ng pag-uutos na idikit ang plumber sa lupa. Para maipakita ang konsepto, susubukan ngayon ng binata na hugutin ang plumber, pero binalaan siya ng bida na siya lang ang maaaring gumamit ng banal na espada. Kahit gaano pa siya kahina, sigurado ang lalaking may kumikinang na mga mata na mahuhugot niya ang simpleng plumber, kaya mas lalo siyang nakumbinsi na isa talaga itong banal na espada. Pagbalik sa kasalukuyan, kinumpirma ni Hunso sa kabalyero na kalalagay lang niya sa seryosong gamit ang konseptong compression at expansion ng plumber nito. At dahil naipaliwanag na ito ang magiging sandata niya laban sa mga siga, hinugot niya ito mula sa lupa. Sa gulat ng lahat, idinikit ng bida ang kanyang makapangyarihang sandata sa ulo ng kanyang kalaban. Labis na naguluhan ang Alpha. Naisip niyang nakakatawa na ang ganting atake ng binata ay ang paglalagay lang ng nakakatawang sombrelong ito sa kanya. Pero nang subukan itong hugutin, nagkaroon ng teknikal na problema ang siga. Sa hindi malamang dahilan, dumikit ng husto ang plumber sa kanyang ulo. Laking gulat ng siga nang hindi niya matanggal ang isang simpleng plumber sa kanyang ulo, at napaisip na rin siya sa tunay na kalikasan ng gamit na yon. Nang makita ito, hindi napigilang matawa ng isa sa mga gamarang. Agad niyang pinansin kung gaano kadumi ang bagay na yon. Sinimulan nila siyang asarin dahil hindi man lang niya kayang tanggalin ang isang plumber. Nang marinig ito, pabirong sinabi ng mga estudyante na malamang ay paglilinis ng inidoro ang pinakamahirap na gawain, kaya nagpasya siyang tanggalin ito gamit ang dahas. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, hindi niya ito mapabitiw. Nang sandaling iyon, nagdesisyon ang bida na kumilos at hinampas sa mukha ang kanyang kalaban. Napakalakas ng suntok kaya napaatras ng ilang hakbang kahit ang maskuladong Alpha. Sinubukan tuloy ni Hyung na suntukin ang umiiwas na bida habang inaakusahan itong gumamit ng pandikit. At habang sinasabi niyang ito lang ang tanging lohikal na paliwanag, bigla na lang siyang tinamaan sa tiyan. Sa puntong ito labis na napuruhan ang makapangyarihang Alpha. Nang makita ito, nanigas sa takot ang mga beta rank pero sumugod pa rin para tulungan si Hyung. Nang makita ito, mahigpit na hinawakan ng bida ang kanyang banal na espada. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, naramdaman na lang ng siga na inihahagis na siya sa ere. At sa ganoong paraan lang, inihagis ang Alpha papunta sa kanyang mga tauhan. Hindi na ito kinaya pa ni Hyung Ches. At ganoon na nga, knockout ang number 5 ng Alpha rank habang desperadong sinusubukan ng nakababata nitong kapatid na gisingin siya. Sinubukan ni Kyung Ches na alalahanin kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Saka lang niya naisip na sinimulan niya ang lahat ng ito para sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit bago pa mapunta sa isang flashback, may isang sumira sa eksena para tipirin ang screen time. Inutusan ng bida ang kanyang summoner na obserbahan ng mabuti ang mga mata ng kalaban. Ipinaliwanag niyang ganito rin ang itsura ng mga natalong demonyo na gusto pang ikwento ang kanilang mga backstory.
Kaya naman, nagpa siya ang nilalang mula sa ibang mundo na tapusin na sila at sinabing mga simpleng delinkwente lang ang mga taong ito. At dahil dyan, oras na para harapin ang nakababatang kapatid. Pero laking gulat ng ating bida dahil may kausap ito sa telepono. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, mukhang napanatag ang loob ni Lim Sang-dong dahil sa tawag. Ang totoo, masaya pa siyang paparating na ngayon ang mga resback. Kasabay nito, inutusan ang lahat na yumuko. Pumasok na sa eksena ang 4 pang alpha ranks. Nagsindi na ng sigarilyo ang ilang estudyante, pero may labis na nainis dahil dito. Agad na nawalan ng lakas ng loob ang mga beta rank nang makita nilang isang alpha ang nainis. Ito ay walang iba kundi si Beta Bhojwa, ang pang-4 sa alpha ranks. Nang makita ito, agad na humingi ng tawad ang estudyante. Agad namang napansin ng isa sa mga kaibigan niya kung gaano siya kabanas ngayon. Ipinaliwanag ni number 4 na may rason talaga siyang magalit dahil may nangialam sa kanilang mga gawain kung kailan lumalago na ang negosyo. Pero nang makarating sila sa lugar, labis silang nagulat. Tumba na ang lahat. 5 minuto ang nakalipas, hindi na napigilan pa ni Lim Sang-dong ang sarili niya. Tumawa siya na parang baliw at idineklarang malapit na ang katapusan ng ating mga bida. Saka pa lang siya may bumatok sa ulo. Pinilit siya ng bida na magsalita lang para sa sarili nito. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang kaibigan at sinabing parang may mga paparating na resback. Ngunit sa labis na gulat niya, mukhang takot na takot si Yeon-shi at nanginginig pa sa kaba. Nang mapansin ang pagpapanik, tinanong niya ang mataba tungkol sa lihim na labasan na dapat sana ay pupuntahan nila. Kaya ipinaliwanag ng mataba na kapapagawa lang nila ito, kaya napagtanto ng payat na lalaki na nagsisinungaling lang ito sa kanila noon pa man. Ganoon pa man, napagtanto ni Yeon-shi na hindi ito ang oras para magpanik. Kahit napatumba pa ng kanyang kaibigan ang number 5 ng alpha ranks, hindi siya sigurado na makakaya nito ang natitirang 4. Ang totoo, hindi siya sigurado kung kakayanin ng bida ang one-on-one battle laban sa number 1 alpha ng eskwelahan. Dahil dito, alam niyang isa na lang ang dapat gawin. Gaya ng hula niya, hindi naintindihan ng bida ang panganib at sinabing kaya niya lang talunin ang iba pang mga siga. Kaya naman itinuro ng summoner ang kanyang summon papunta sa iba pang mahihinang gamma ranks. Agad na ipinaliwanag ni Yeon-shu na kung tututok sila sa paglaban sa kaaway, walang matitira upang protektahan sila. Nang sandaling iyon, naalala ng bida na ang tungkulin niya ay hindi para pumatay, kundi para protektahan sila. Sumang-ayon ang banal na espada sa high schooler. Agad nitong ipinaalala sa may hawak nito ang natutunan nila sa pagtugis ng mga demonyo na kailangang pag-aralan ang kalaban kung gusto nila itong durugin. Kaya ang pinakamagandang gawin ay subukang tumakas mula rito. Dahil dito, matapos ang matinding pangungumbinsi, napapayag din ni Hyun-koo ang bida. Nang tanungin kung may alam siyang daanan para makatakas, sinabi lang ng tagalupa na dapat muna silang dumaan sa butas. Saka lang nila napansin ang isang maliit na grupo na nakaharang sa daan nila. Gustong harangin ng mga bully ang daan hanggang sa dumating ang mga alpha rank at tapusin ang mga pasimuno ng gulo. Nakakainis ito dahil wala ng oras para bawiin pa ang main gate. Nang makita ito, nagdesisyon ang bida na gumawa ng daanan. Ang layunin niya ay hayaang makatakas ang kaibigan niya at ang iba pang mga gamarang. At ganun na lang, mag-isang sumugod ang kabalyero at ang kanyang plunger laban sa buong grupo ng mga armadong delinkwente. Balik sa kasalukuyan, laking gulat ng mga kadarating lang na alpha rank nang makitang mabilis na napabagsak ng kalaban ang puwersa nila bago tumakas. Nagtaka rito ang gamer dahil walang nabanggit ang lolo niya tungkol sa mga transfer student at walang kalapit na paaralan ang manggugulo sa teritoryo nila. Kaya ayon kay Su Songman, ang transportation supervisor at number 3 ng mga alpha, iisa na lang ang posibleng paliwanag. Kaya naman, pinagbintangan niya si Lee Ki-moon, ang number 2 at head ng logistics. Iginiit ni Lee Ki-moon na wala siyang kinalaman, at sinabing kung gusto ni Songman na maglabas ng galit, dapat unahin niya ang gamer na naglalabas ng nakakamatay na aura. Hindi nagpatalo si Songman at nagsimulang lumaban pabalik. Habang nilalabas ng dalawang malalakas na lalaki ang kanilang nakakamatay na aura, labis na natakot ang lahat ng estudyante, pero may isang hindi man lang natinag. Inawat sila ng lalaking blonde. Ipinaliwanag niyang hindi ito ang oras para mag-away-away dahil kulang na nga sila sa tao. Pagkatapos niyang humingi ng report tungkol sa mga salarin, ipinaalam sa lalaking blonde na kasama nang nanghimasok ang isang miyembro ng mga gamarang. At nang malaman niyang tinatawag itong isang bida, biglang nag-apoy ang galit sa mga mata ng binata. Samantala, mukhang naguguluhan ang pinag-uusapang bida. Namangha siya sa mga karwaheng walang kabayo na tinawag ng kaibigan niya na mga kotse. At habang nag-aaway silang dalawa, dahil gusto ng binatang may hawak ng plunger na sumakay roon, may nag-report sa boss niya na nahanap na ang isang kakaibang manggugulo mula sa Seongzang na mukhang siya ang hinahanap nila. Kinagabihan, tinanong ng bata ang bida kung may malalakas bang demonyo sa mundo niya. Kinumpirma ito ng binata, at sinabing nandun ang Demon King at ang 5 Elemental Stars, na parang pamilyar para sa bata. Bago matawag sa mundong ito, natalo na ng kabalyero ang Demon King pati ang mga tauhan nito. Kahit na ganun, kailangang mabilis na mabawi ng bida ang lakas niya dahil may kapangyarihang mabuhay muli ang mga demonyo anumang oras.
Nang sandaling yon, dumating na ang ating mga bida. Dinala siya ng high schooler sa kabilang mundo, papunta sa bahay niya. Sa una, inakala ng bida na ang buong gusali ay pagmamay-ari ng mga park, kaya ipinaliwanag ng binata na hindi iyon ang totoo. Biglang may nagtapat ng nakakasilaw na ilaw sa bida. Hindi inasahan ng kabalyero na magiging target siya ng isang patagong pag-atake. Gayunpaman, matagumpay niyang nasangga ang paparating na metal bat. Pero dahil sa lakas ng tama, natumba ang bida. Nagulat ang umaatake nang makitang nasangga ang tira niya. Napaharap sina Hechuans at ang bida sa isang malaking gang ng mga biker. Gustong malaman ng leader nila kung ang bida ba ang tumalo sa mga beta rank at nagpabagsak kay Hechuans. Harap-harapan na ngayon ang labor supervisor at ang bida. Nang magtanong tungkol sa kanya, ipinaalam ni Hechuans sa kaibigan niya na siya ang number 4 sa mga alpha. Mahigpit na ipinagbawal ng number 1 na mauna silang kumilos, pero nagdesisyon ang labor supervisor na sumuway rito. Sa katunayan, gusto na niyang makipaglaban sa bida ngayon mismo. Biglang naantala ang laban nila ng pangunahing bida ng bawat isekai. Hindi man lang nakakilos ang biker. Bigla siyang nabangga ng isang dambuhalang truck. Labis na kinilabutan ang mga tauhan niya rito. Namimilipit na ngayon sa matinding sakit ang number 4. Nang lumabas ang salarin, inutusan siya ng mga inis na delinkwente na harapin sila tulad ng isang tunay na lalaki. Pero saka lang nila na-realize kung sino ang kinakausap nila dahil ito ay walang iba kundi ang number 1 alpha. Ang kabalyero na nagligtas sa kaibigan niya mula sa disgrasya ay nagmamadaling chinek ang kalagayan nito para lang makitang gulat na gulat ang bata. Nabigla si Yongxing sa hindi inaasahan at nakakatakot na presensyang ito na agad natuon ang pansin sa bida. Nagulat ang number 1 na nanggugulo pa rin ng ganito ang binata kahit sa mundong ito at sinabi niyang nakakasuka ang pagiging bida-bida nito. Nang ipakita ng number 1 alpha ang mga mata niya, inaangkin niyang isa rin siyang bida. Matapos sabihin yon, tinanong ng lalaking blonde ang lalaking may pulang buhok kung naalala na ba siya nito. Kapag naghahanap ng malusog at masarap na mayonnaise, dapat hanapin ang gawa sa pinakamasusustansyang sangkap. Available na online ang Hibbet Mayonnaise. Naintriga ang driver sa dami ng mga advertisement ng mayonnaise na nakikita niya araw-araw. Sabi niya, nakakagulat makakita ng isang taong nangingibabaw sa industriya ng pagkain gamit ang isang sausawan lang. Pero habang gusto na lang tapusin ng dumadaang driver ang trabaho niya para makapagpahinga, may napansin siyang kakaiba sa labas. Nang sandaling yon, may na-realize ang bida. Ngayong nasa harap niya ang lalaking blonde, agad siyang humingi ng tawad, at idinahilang wala pa siyang alam tungkol sa mundong ito. Walang alam ang kabalyero na may ibang gumagamit ng titulong bida sa mundong ito nang bigla siyang atakehin ng kanyang kalaban. Kahit na ganun, nasangga ng bida ang suntok at humingi ng tawad dahil hindi niya naalala ang lalaking blonde, pero humingi pa rin siya ng paliwanag. Sinabi ng number 1 bida na wala siyang pakialam kung naaalala pa ba siya ng lalaking may pulang buhok habang tinanggal nito ang kamao niya at biglang sumipa. Nakakagulat ito para sa bida natin dahil ito ang unang pagkakataon na may nakasakit sa kanya. Desidido ang number 1 alpha na patayin siya rito mismo. Pagkakita nito, umatras ng ilang hakbang ang kabalyero. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang kaibigan tungkol sa malakas na lalaking blonde na ito. Ipinakilala siya ni Hai Kwon-soo bilang si Choi Jin-sung, ang number 1 sa alpha rank at ang pinuno ng mga delinkwente sa paaralan nila. Inutusan ni Jin-sung ang mga tauhan niya na siguraduhing walang sisingit at agad na kumilos ang mga delinkwente. Pumwesto na sila sa kani-kanilang mga lugar. Nang makitang napapaligiran na sila, na-realize ni Hai Kwon-soo na wala na silang kawala. Pinakiusapan ng bida ang kaibigan niya na huwag makialam sa laban niya. Nang sandaling iyon, binalaan ng espada ang sugatang may hawak nito tungkol sa kalaban. Naglalabas kasi ito ng kakaibang presensya, kakaiba pero parang pamilyar sa parehong pagkakataon. Nang makita ito, napagtanto ng kabalyero na pinakamabuting tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Nang sandaling iyon, inumpisahang asarin ng bully ang bida, pero nauwi rin ito sa pagkasampal ng isang plunger sa mukha niya. Hindi pa tapos ang bida habang inihahanda niya ang kanyang sarili at binaha ng mga atake ang kalaban. Ibinuhos na ng bida ang lahat ng kanyang lakas at nagdesisyong ibigay ang huling banat. Pero may biglang nangyari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabigo ang kabalyero nating tapusin agad ang laban. Nagulat siya nang makitang nasangga ng kalaban ang atake niya gamit lang ang damit. Pagkatapos ay ipinunto ng malaking boss na natural lang na mas masakit ang banal na espada kaysa sa normal na plunger bago niya inasar ang bago nitong anyo. At sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang jacket para iisantabi ang plunger at sinuntok ang kalaban sa sikmura. Sobrang lakas ng suntok at tumilapon ng malayo ang bida. Ayon sa Alpha, panglinis na lang daw ng banyo ang banal na espada. Nang sandaling iyon, ginamit ng kabalyero ang sandata niya para kumapit sa sahig. Ganun na lang, napigilan niya ang kanyang sarili na tumilapon pa ng malayo. Ang plano niya ay gamitin ang pagtalbog ng plunger para bumalik at makaganti sa kalaban. Nang biglang may inihagis sa mukha niya, naharangan ng jacket ang kanyang paningin, at bago pa niya ito ma-realize, natagpuan ng bida ang kanyang sarili na sinipa sa ulo. Ayaw siyang bigyan ng pagkakataon ng kalaban niya na makaganti.
Kahit na ganun, nanatiling nakatayo ang binata. Inalis niya ang jacket at mabilis na sumugod sa kalaban, pero madali lang itong naiwasan bago magpakawala ng isang sipa na tumama ng malakas sa mukha ng bida. At ganun na lang, tumilapon siya papunta sa pader na binubuo ng mga bully. Hindi sila tumigil at nagsimulang asarin siya, sinasabing pinipitik-pitik na lang siya ngayon ng sobrang lakas nilang boss. Nangahas pa ang isa sa kanila na batukan siya sa likod ng ulo. Pagkakita rito, nagdesisyon ang bida na gumanti ng tira. Matapos noon ay iwinasiwas niya ang sandata niya ng buong lakas, habang nakadikit pa rito ang bully. Labis na nagulat ang kontrabida. Habang inihahagis ang galamay papunta sa Big Boss, nagsimula siyang magdasal dahil akala niya ay katapusan na niya. Gayunpaman, ginamit lang siya ng number 1 alpha bilang tuntungan at pinagsabihan ang bida dahil sa walang hiyang paggamit ng tao bilang sandata. Ngunit tumanggi ang kabalyero na ituring na tao ang mga siga, kaya sinubukan niyang hampasin ang kalaban gamit ang isang totoong motorsiklo. Sobrang lakas ng pag-atake, kaya tumalsik ang number 1, dahilan para bumangga siya sa kalapit na pader. Ayon sa bida, ang kalaban niya at ang mga kauri nito ay hindi dapat tawaging tao. Lubos na sumang-ayon ang kalaban. Nang sandaling iyon, mahigpit siyang humawak ng kadena at mabilis na pinulupot ito sa bida habang sinasabing wala siyang pakialam. Ayon sa Big Boss, umiiral saan man ang batas ng kabubatan at tanging ang malalakas lang ang nakaliligtas sa mundong ito. Sa katunayan, iginiit niyang absoluto ang batas ng kabubatan sa lahat ng kaharian at mundo. Pero nang bibitawan na ng lalaki ang huling tira, nagulat ang lahat sa paparating na tunog ng sirena. May nakakita sa pangyayari at tumawag ng pulis. Nadismaya rito ang boss, kaya napagpasyahan niyang itigil muna ang laban. Matapos iwasikwas ang kanyang kadena at wasakin ang lahat ng madaanan nito, kahit ang magiting na bida ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sa huli, lubos na nadismaya ang alpha at nagpasyang magpaalam na sa kabalyero. Sinubukan niyang tumayo, ngunit masyado na siyang mahina para gawin ito. Nang marinig ang bida na sinasabing gusto nitong puksain ang kanyang lahi, nagalit ang siga. Gustong hanapin ng bida ang bawat siga na nabubuhay at wakasan ang kanilang kasamaan, kahit pa umabot siya sa dulo ng mundo. Naisip ng siga na bagay sa bida ang mga salitang iyon, pero nagduda siyang mapaninindigan niya ito dahil mag-isa lang siyang lumalaban. Ayon sa Big Boss, naging sentro ng atensyon ang kabalyero nang magdulot siya ng gulo sa paaralan. Sa madaling salita, pinupuntirya na siya ng lahat ng delinkwente mula sa mga kalapit na paaralan habang wala siyang kakampi. Pinatunayan ng boss na nasisiyahan siya sa mga hamon at nangakong siya mismo ang pupuksa sa bida sa susunod nilang pagkikita. Matapos sabihin iyon, bumagsak sa lupa ang kabalyero. Naramdaman ng bida ang matinding pagod. Dahil mula nang mapunta siya sa mundong ito, wala siyang ginawa kundi makipaglaban at tumakas. Nang makita ito, nagpa siya ang high schooler na ipaliwanag ito sa kanya. Ipinaalam niya sa bida na unang araw pa lang niya sa Earth. Samantala, sa kalsada, habang paalis ang Big Boss kasama ang kanyang mga delinkwente, sinabi niya sa kausap sa kabilang linya na kumpirmado na ang hinala niya. Lubos na nagalit ang lalaki dahil hinayaan niyang makatakas ang bida. Kaya ipinaliwanag ng number 1 na tiyak siyang babalik dahil sa huli, isa pa rin siyang bida. Determinado ang binata na patunayan ang kanyang punto. Gustong-gusto niyang ipakita sa bida na sa bagong mundong ito, hindi niya mapoprotektahan ang mga mahihina, ang parehong bida na nakakatulog na ngayon. Noong unang panahon, habang pumuputok ang bulkan, natagpuan ng bida at ng kanyang grupo ang kanilang mga sarili na napapalibutan ng mga demonyo. Dahil sa kanyang kapabayaan, kinailangan niyang labanan ang isang napakalaking organisadong grupo ng mga demonyo. At habang nag-isip siya ng plano, hinikayat siya ng banal na dalaga na magtuon ng pansin. Sinabi niyang kahit nahihirapan siya, palagi siyang makaasa sa tulong nila. Sumang-ayon si Hibib ang salamangkero. Sinabi ng kaibigan niyang si Dayon na poprotektahan niya ang mga bagahe anuman ang mangyari. At sa tulong ng kanyang mga kakampi, nagpa siya ang maalamat na bida na sumugod. Hinarang siya ng isang demonyong mukhang toro. Sinabi ng nilalang na baka nananaginip lang ang bida, kaya sinakal ito ng nakabaluting kabalyero. Iginigiit ng bida na hindi imposible ang pangarap niya, at kaya niyang gawin ang lahat kasama ang kanyang mga kaibigan. Desperadong sumigaw ang sinasakal na demonyo, sinusubukang ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Sinabihan ni Chen Suno ang kaibigan niya na malilate na sila sa klase. Nang sandaling iyon, napagtanto ng bida na panaginip lang pala ito. Kinalaunan ng araw na yon, may kailangang gawin si Cho Gyutai. Trabaho niyang ayusin ang butas sa pader. Kahiya-hiya na napababa siya para lang gumawa ng mga gawaing ganoon, gayong isa siyang beta na siga. Noon, may tumawag sa kanya. Nabalitaan ng taong ito na ang batang may orange na buhok ang unang sumubok na kalabanin ng bida. Gustong malaman ng pinuno ng transportasyon kung paano siya humantong sa pakikipaglaban sa taong may pulang buhok. Ipinaliwanag ni Gyutai na noong umuulan, may nakakabulag na liwanag na lumabas mula sa mayonnaise sa lapag, at bigla na lang niyang nakita ang bida na pilit iginigiit ang sarili sa kanya. Gayunpaman, tila hindi ka panipaniwala ang kwentong ito. Hinikayat ng gamer ang malaki niyang kaibigan na pagpasensyahan na ang bata. Tutal, kailangan nila ng mag-aayos sa pader.
Nahirapan si Jutay na intindihin kung bakit siya pinaparusahan sa pagsasabi ng totoo. Lubos siyang nagalit dahil dito. Sinisi niya ang bida sa lahat ng kamalasan niya. Sumigaw pa ang bata na sa susunod nilang pagkikita, paluluhurin niya ang lalaking may pulang buhok, para lang lumitaw ang lalaki sa harap niya at kumpirmahing gumagapang na nga siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sumunod sa kanya si Hyunsu sa butas. Ngayon alam na ng bida ang pangalan ng siga. Mahigpit na hawak ang plunger, tinanong niya si Jutay kung isa pa rin siyang siga. Habang isinumpa ng bata na iba na siyang tao ngayon. Narito para ayusin ang pader, inutusan siya ng kabalyero na humingi ng tawad sa kaibigan niya. Nang makita ito, humarat si Jutay kay Hyunsu at humingi ng tawad sa lahat ng perwisyong idinulot niya rito noon pa man. Sa una, mukhang tatanggapin na sana ni Hyunsu ang paghingi ng tawad, ngunit bigla niyang sinampal sa mukha ang siga. Binalaan ng summoner ang isinumon niya na huwag mabilis magtiwala sa mga tao at patawarin na lang sila ng ganun-ganun lang. Pagkatapos ay tinanong niya kung may plano siya, ngayong nasa eskwelahan na sila. Dahil kung basta-basta na lang silang lalabas, makakasalubong nila ang mga siga kahapon. Baka lalo pang gumulo ang lahat kung makaharap nila ang isa sa mga alpha. Dahil doon, pinayuhan ng bida na pag-isipang mabuti ang plano bago kumilos. Inakala ng kabalyero na sapat na ang lakas niya para talunin ang siga, at hindi niya inasahang ganoon sila karami at kaorganisado. Nagbalik tanaw siya sa unang tire niya bilang adventurer, noong magkakasama pa silang magkakaibigan. Sa madaling salita, sinabi ng bida na kailangan niya ng dalawang bagay. Una ay impormasyon tungkol sa paaralan, at pangalawa ay mapagkakatiwala ang mga kakampi. Mabilis inakala ni Hyunking na simula na ito ng kanyang training RC. Nang sandaling iyon, tumayo si Jutay. Inialay ng bata ang sarili bilang kakampi ng bida at nangakong magbibigay ng resulta. Kaya matapos patahimikin ang maingay na pabigat, nagpa siya ang mga bida natin na ituloy ang mahalaga nilang usapan. Iminungkahi ni Hyunking na ipagpaliban muna ang paghahanap ng kakampi at mag-focus sa pagkuha ng impormasyon. Napag-alaman na kahit si Hyunking ay hindi makabalik sa klase dahil pinupuntirya siya. Sinubukan ng dati niyang siga na tahimik na tumakas. Saka lang nila nabaling ang atensyon sa kanya. Pagkatapos, magalang na tinanong ni Hyunsu si Kutay kung pwede siyang tumulong. Di nagtagal sa parking lot ng paaralan, sinabihan ang mga gamma student na bilisan nila. Sinabi ng namamahala na kailangan nilang matapos bago magsimula ang klase. Saka lang niya pinigil ang isa sa mga estudyante at hiningi ang kahon na dala nito. Pagkatapos ay sinabihan ng siga ang kaawa-awang bata na lumayas na. Nagpa siya ang delinkwenteng ito, na mahal ang trabaho niya, na silipin ang espesyal na pagkain para sa araw na yon, para lang magulat nang may makakita sa kanya. Walang iba kundi si Gautoy, na may dalang mas maraming manggagawa para sa kanya. May nagtanong kung bakit nakasuot ng maskara ang mga baguhan. Ipinaliwanag ng batang may orange na buhok na may sakit sila. Ayon kay Guthay, ang pagpigil sa pagkalat ng sakit ang susi para mapanatili ang kahusayan ng mga manggagawa. Sa pamamagitan nito, nagsimula ng magtrabaho ang mga in charge sa Earth. Nakahinga ng maluwag si Hanso dahil inakala niyang nabisto na sila, habang nagulat ang kabalyero sa kung gaano kabisa ang mga maskara. Pagkatapos, ipinaalam sa kanila ni Gutay na trabaho nilang dalhin ang mga kahong ito sa basement. At dahil hindi na naman siya pinapansin, hindi napigilan ng bata na masaktan. Nang makapasok sa truck, tinanong ng bida ang kapareha niya kung bakit sila nandito gayong kailangan nilang kumuha ng impormasyon. Kaya isiniwalat sa kanya na ibinibiyahe ang mga gamit na ito sa ibang lugar dahil kumikita ang kanilang eskwelahan sa pagpapadala ng mga kargamento. Sa unang tingin, parang hinahayaan lang ng eskwelahan ang mga estudyante na makakuha ng karanasan at kumita ng pera. Sa katunayan, walang pinagkaiba ang lugar na ito sa isang Apple sweatshop. Sa katunayan, napipilitang magtrabaho ng walang bayad ang mga gamma rank sa pagitan ng mga klase. Agad itong inihambing ng hero sa mga demonyo na ginagawang alipin ang mga tao. Dahil dyan, nagpa siya ang bida na silipin ang mga kargamento habang inililipat ng hero ang mga gamit sa basement. Ngunit, sa pagbaba ng nakabalakayo mula sa truck, nahulog si Grendel mula sa kanyang bulsa at gumulong papunta sa isang tao. Pagtingin dito, na-curious ang estudyante sa pambomba ng inidoro. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang may-ari nito. Maingat na sinuri ng binata ang kanyang mga natatanging katangian, tulad ng kanyang buhok at ng kanyang pambomba, ngunit wala siyang sinabing kahit ano. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinalik ang pambomba sa may-ari nito. Nang mangako ang hero na susuklian niya ang kabaitang ito balang araw, nakiusap lang ang estudyante na huwag na itong palakihin. Nang tanungin kung nasaan siya, sinabi ng knight na may ginagawa siyang mahalagang bagay. Inaya ni Hyunso ang kanyang kaibigan na sumunod sa kanya sa basement. Sa sandaling iyon, tinanong ng hero ang kanyang kasama tungkol sa mga guro na hindi dapat nagbubulag-bulagan sa problema. Pinatunayan ng bata na hindi nga. Sa sandaling iyon, isang guro ang sumugod sa bully, isinisigaw kung bakit niya pinagtrabaho ang estudyante. Napilitan ang lalaki na paalalahanan muli ang estudyante na kailangan muna siyang bayaran bago ituloy ang operasyon. Iginigit ng guro na kukunin na sana niya ang pera para ibigay sa kanya. Ngayong hawak na ang pera, nagpa siya na ang lalaki na umalis.
Tinanong siya ng isa sa mga estudyante kung hindi pa ba oras ng klase. Ngunit sa kanilang pagkabigla, sinabi ng guro na magsi-self-study na lang sila ngayon dahil magandang ehersisyo ito para pagkakitaan. At kaya, umalis ang lalaki sa eksena at sinabing mapapahalagahan din nila ito balang araw. Nang makita ito, natanto ng hero na pati ang mga nakatatanda sa eskwelahang ito ay mga problema rin. Sa eskwelahang ito, pera ang ugat ng lahat ng problema. Sa huli, puro sarili lang nila ang iniisip ng lahat ng tao rito. Ayon sa bata, may isang tao na pinaka-nakikinabang sa sitwasyong ito. Walang iba kundi si Choi Jin-sung, ang number 1 alpha, at ang pinuno ng pyramid scheme na ito. Napag-usapan ng ating mga bida kung gaano nakapagtataka na alam ng Big Boss ang tungkol sa hero pati na sa kanyang banal na espada, kaya nagpa siya silang imbestigahan ito. Biglang may sumang-ayon sa kanila. Puna ng taong ito kung paano tahimik na nakapasok ang ating mga bida sa lugar na ito. Ito ay walang iba kundi ang number 3 alpha, si Songman, ang tagapangasiwa ng transportasyon. Noon, sa isang palaruan, may lumapit na tao sa isang batang lalaki. Manghang-mangha ang bata sa lahat ng mga laruan. Humingi siya ng tawad sa may-ari, na malamang nagalit dahil hinawakan niya ang mga ito nang walang paalam. Pero iginiit ng bata na hindi iyon ang dahilan, at inaya pa siyang maglaro ng sabay. Bumalik tayo sa kasalukuyan, nagulat at napaatras ang ating mga bida. Kinumpirma ng bata ang mga hinala ng hero. Kaharap na nila ngayon ang isa sa mga alpha. Pagkakita rito, agad na sumugod ang knight sa kanya. Mabilis na nakakilos si Songman at bigla na lang siyang bumagsak sa lupa. Hindi niya inaasahan na bigla na lang siyang aatakihin ng lalaking pulang buhok. Sobrang nagtaka ang hero rito. Nagsimula pa siyang magduda kung isa ba talaga ang batang ito sa mga alpha. Kinalaunan, sa isang mas pribadong lugar, ipinaliwanag ang lahat sa hero. Sinabi ni Songman na hindi niya piniling maging isang alpha. Kinumpirma ito ng binata, habang ipinapakita na hindi siya pisikal na nababagay maging isang delinkwente. At nang piliting manumpa sa buhay ng kanyang mga magulang, ipinaliwanag ni Songman na matagal na silang patay. Karaniwan, magpapakilala dapat si Songman, pero naisip niyang hindi na kailangan dahil kilala na siya ni Hyunso. Tutal, alam naman ng lahat na siya ang apo ng chairman ng eskwelahan. Dahil hindi alam ng knight kung ano ang ibig sabihin ng chairman, napagpasyahan ng kanyang kasamang binatilyo na ipaliwanag ito mamaya. Sa sandaling iyon, ibinigay na ni Songman ang impormasyong pakay nila. Si Choi Jin-sung ang number 1 alpha ng eskwelahang ito. 3 buwan na ang nakalipas mula nang biglaang pumasok ang binatang ito sa eskwelahan. Sinigawan siya ng chairman dahil sa kawalang galang sa pagpasok sa kanyang opisina ng ganoon. Pero bago pa niya namalayan, sinimulan na ng bata ang kanyang pangingibabaw. Pagkaharap sa chairman, dumiretso na agad si Jin-sung sa punto niya. Walang ideya si Songman kung ano ang pinag-usapan ng kanyang lolo at ng taong ito. Ang tanging alam niya lang ay kinabukasan, isang bagong estudyante ang dumating sa eskwelahan. Pagdating niya, sinalubong si Jin-sung ng ilang maliliit na pagtutol. Agad na mananakit ang binatang ito sa tuwing may susubok na humarang sa kanyang daraanan. Dahil dyan, mabilis na nabuo ang isang bagong herarkiya sa loob ng eskwelahan, kung saan naging alpha si Songman dahil sa kanyang relasyon sa chairman. Matapos sabihin iyon, ibinunyag ng gamer ang lahat ng maaari niyang sabihin sa ating mga bida. Nang tanungin kung bakit niya sila tinutulungan, iniabot lang ng binata ang kanyang kamay at nag-alok sa hero na magtulungan sila. Iginiit niya na ang pangunahing layunin niya ay puksain ang mga bully sa eskwelahan, at ipinaliwanag na ngayon ang perpektong oras para kumilos, dahil walang kakayahang lumaban ngayon ang number 4 at number 5. Sabi ni Songman, may plano raw siyang pabagsakin ang number 1 at ang number 2 sa eskwelahan. Matapos maingat na suriin ang sitwasyon, kinumpirma ng hero na, tulad niya, gusto rin itong ubusin ang lahat ng bully. Kahit pa ganoon, inisip niyang hindi na kailangan ang pakikipagtulungan na ito. Dahil dyan, nagpa siya ang hero na umalis habang sumunod din agad ang kanyang kaibigan sa kanya. Nang tanungin kung hahabulin ba niya ito, pinatunayan ng bata na hindi niya gagawin yon. Kaya ngayon, may malinaw ng ideya si Songman kung anong klaseng tao ang hero na plano niyang gamitin, at kaya nagpa siya siyang tahimik na lang muna itong obserbahan. Pagkatapos, tinanong ni Hyunso ang hero kung bakit niya tinanggihan si Songman gayong kailangan nila ng kakampi, kaya inamin ng knight na sa kabila ng posisyon niya, kailanman ay hindi siya nagtanim ng sariling galit sa mga demonyo. Ibinunyag ng hero na kinuha lang niya ang kanyang espada para protektahan ang mga taong nangangailangan, at magiging nakakahiya para sa kanya ang makipagtulungan sa isang masamang tao para lang makatalo ng isa pa. At nang sabihin niyang may kakaibang amoy tungkol dito, inakala ng bata na ang tinutukoy ng hero ay ang amoy ni Songman, kaya kinumpirma ng hero na hindi yon. Ang makintab at maliit na kotse sa ibabaw ng lamesa ng apo ng chairman ay minsan nang nabahira ng dugo. Amoy ng hero na may nakatagong halimaw sa loob ng katawan ni Songman. Dahil dyan, maaaring maging maling desisyon ang makipagtulungan sa kanya. Dahil doon, hinusgahan ng hero na mas matalinong huwag muna maghanap ng ibang kasabwat bukod sa kaibigan niya. Mali ang naging pagkakilala ni Hyunso sa hero dahil hindi lang ito isang mainiting ulo na magaling makipag-away, kundi isa ring taong nag-isip ng tama.
Ang plano ng hero ay magpatuloy sa paglaban. Binaliwala niya ang katotohanang kulang siya sa tauhan at impormasyon. Dahil dyan, mas makabubuti na magsimula ng maliit. Ang unang hakbang ay alamin kung saan papunta ang truck. Sa sandaling iyon, ipinaalala ng bata sa hero na nakalimutan nilang magsuot ng maskara. At dahil lang sa simpleng pagkakamaling iyon, bigla na lang natagpuan ng hero ang sarili niyang sinusugod ng mga delinkwente. Mahigpit na hinawakan ng Knight ang kanyang banal na armas at sinimulang bugbugin ang sinumang lalapit sa kanya. Bigla na lang niyang napansin na umaandar na ang truck, kaya agad siyang lumingon sa kaibigan niya, ngunit hindi na niya ito makita kahit saan. Nang oras na yon, umandar ang makina. Hiniling ni Hyunso sa hero na bilisang sumakay. Tinanong ng nagtatakang mandirigma ang kaibigan niya kung marunong ba itong magmaneho ng mga ganitong bagay. Sinabihan siya na huwag nang mag-aksaya ng oras. Pagkatapos nun, sinimulan na ng dalawa na sundan ang truck. Nang makita ito, sinubukan ng mga buli na isara ang pinto. Kaya sinabi ng hero sa kaibigan niya na apakan ng gas. At sa utos na yon, lahat ng mga buli ay nagliparan sa ere. Ngayong wala na ang mga sagabal, mabilis na humarurot ang hero at ang kanyang sinasakyan para sundan ang truck. Hindi inaasahan ng Knight na may ganitong talento ang kaibigan niya. Ibinunyag ni Hyunso kung paano siya napilitang maging delivery driver para lang mabayaran ang mga buli. Tanaw na nila ngayon ang truck. Pagkakita nito, sinabihan ng estudyante ang kanyang kaibigan na kumapit ng mahigpit dahil bibilisan pa niya lalo. Pero hindi lang sila ang motor sa daanan. May sumunod sa kanila. Naghain ng buwelo ang delinkwente at inihampas ang kanyang bat ng buong lakas. Kahit pa ganoon, ni isa sa ating mga bida ay hindi talaga tinamaan. Ngunit sa kasamaang palad, may pangatlong motor na kalaban. Nang makita ito, mabilis na pumreno ang bida natin. Nakatakas siya ng saktong oras kaya napunta sa mga kalaban ang sarili nilang atake. Pinuri ng hero ang ating bida bago niya mag-isang inasikaso ang iba pang mga buli. Dahil dyan, malaya nilang nasundan ang truck nang walang humahabol sa kanila. Samantala, sa ibang lugar may pumasok sa isang kwarto. Sinabi nilang kailangan nilang makita ang boss. Paulit-ulit na sinabihan ni Choi Jin-sung ang taong ito na huwag istorbohin ang trabaho niya. Pero nagulat siya nang kumpirmahin ng tauhan niya na bumalik ang hero. Ayon kay Sungman, nakita siyang nakasunod sa truck malapit sa lokasyon ni Jimian. Sabi ni number 3, dahil nandoon si number 2, siguradong mapapatumba nila ang kalaban. At para makasiguro, nag-alok siyang magpadala ng mga buli bilang backup. Pero pinigilan siya ng Big Boss, at sinabing huhulihin nila ang hero sa gabi kapag nagpakita ito. Natakot ang binata, at sumigaw na baka ito na ang nag-iisa nilang pagkakataon para mahuli ang hero. Bigla siyang napatahimik ng isang nakakatakot na aura. Sinabi ng Big Boss na ito na ang huling beses na papatawarin niya siya sa mga pagkakamali niya bago siya pinalabas ng kwarto. Nadismaya si Sungman, at nang tanungin kung gusto niyang ipadala ang mga buli niya, sinabi niyang huwag na. Nagdesisyon ang apo ng chairman na manatili sa orihinal na plano at obserbahan ng malapitan ang hero. Samantala, napagdesisyonan ng hero na binalaan ang kaibigan niya dahil malaki ang posibilidad na sinusundan nila ang truck papunta sa hideout ng kalaban. Malamang na mangyari ito dahil hindi nila alam kung saan sila dadalhin ng truck, kaya napagpasyahan nilang maging alisto. Nang dumating sila kalaunan, nagulat ang dalawa nating bida dahil napalibutan sila ng mga bata. Nasa isang nursery school na ngayon sina Hyunso at ang lalaking mula sa kabilang mundo. Tuwang-tuwa ang mga bata nang bigyan sila ng mga laruan at merienda. At nang umalis ang truck, nagulat ang hero nang makitang nagde-deliver lang pala ito ng mga gamit dito. Biglang may lumapit sa kanya. Itinuro ng maliit na bata ang plumber at tinanong ang lalaking nakapulang sombrero kung kaibigan ba siya ng direktor. Pero pagkatapos tignan ng maigi ang suot niya, naisip nitong baka kaibigan siya ng kuya niya. Yumuko ang Knight at nagpakilala bilang ang hero bago tinanong ang pangalan ng bata. Pero bigla na lang umiyak ang bata dahil nahawakan niya ang buhok nito gamit ang kamay na may hawak na plumber. Sinabi pa niyang isusumbong niya ang lahat sa kuya niya. Saktong dumating ang isang nakamotor kung kailan humihingi ng saklolo ang bata. Mabilis na hinubad ng lalaki ang helmet niya. Walang iba ito kundi si Jimian, ang number 2 ng mga alpha, na nakilala ang lalaking may plumber na nakita niya kanina. Nang sandaling iyon, nasindak ang binatilyo ng malaman kung sino ang kuya ng bata. Masaya ang Knight na makita na ang mabuting tao mula kanina ay ang kuya na tinutukoy ng bata. Nang biglang umatake si Jimian, kailangan umiwas ng ating hero sa isang malakas na sipa na bigla na lang sumulpot. Sinabi ni number 2 na tandang-tanda pa niya ito. Tinanong niya kung banta ba ang ibig nitong sabihin nung sinabi nitong babalikan niya siya. At dahil dyan, walang nagawa ang Knight kundi umiwas ulit sa isa na namang malakas na sipa. Sinubukan ipaliwanag ng Knight na hindi sila nagkaintindihan, pero huli na nang balaan siya ng kaibigan niya na isa sa mga alpha ang kalaban niya. Pagkarinig nito, naisip ng Knight na mabait lang si Jimian sa pamilya niya, pero isang tunay na halimaw sa iba, kaya mabilis siyang sumugod sa basag ulero gamit ang plumber niya. Binalaan siya ni Hyunso na paalang ang ginagamit ng kalaban niya sa pakikipaglaban.
Napansin niyang nanonood ang maliit na bata sa laban, kaya sinabi niyang delikado ito at pinapasok siya sa loob kasama ng mga kaibigan niya. Pero nagulat siya nang isigaw ng bata sa mga kalaro nito na may nag-aaway. Nagpuntahan ang lahat ng bata para panoorin ang kuya nilang makipaglaban sa isang mahiwagang kontrabida. Dahil doon, may mga nanonood ng nakapaligid sa dalawa at patuloy na pinupuri si Jimian. Chini-cheer ng mga bata ang kuya nila at pumusta pa sila ng candy at mga laruan sa kanya. Nang makita ito, nag-cheer din ang bida para sa kaibigan niya. At ganoon na nga, bigla na lang siyang dinumob ng mga kindergartner. Kahit ang gwapong bida ay nahirapang intindihin kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Sinabihan ni Jimian ang kalaban na kung gusto niyang sakupin ang eskwelahan, wala siyang karapatang mang-istorbo ng mga bata. Pinaliwanag ng hero na isa itong malaking hindi pagkakaunawaan at sinabing ipokrito ang alpha para pangaralan siya tungkol doon. Kaya naman pareho nilang naintindihan na walang silbi ang mga salita. At nagkasugudan sila para mag-usap gamit ang kanilang mga kamao. Nang biglang may umepal sa laban nila, galit na sinabi ng lalaki na tinuturuan ng dalawa ng masamang ugali ang mga bata, sa kanya pinagsasampal ang mga ito pabagsak. Sa isang iglap, tumba pareho ang hero at ang number 2 alpha mula sa isang suntok. Ang taong nagrereklamo na sira na raw ang henerasyon ngayon ay walang iba kundi ang direktor. Isang araw, nang bumalik siya sa mga bata, labis na nagulat ang binata. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala niya si Choi Jin-sung. Noon, ang binatang ito ang bagong transfer student na dumating sa high school nila. Sinabi niya na nandito lang siya para batiin si Jimian bago umalis sa ampunan. Ayon sa headmaster, pumunta ang binata rito para bilhin ang lupa ng ampunan. Pero dahil natatakot siyang magkahiwa-hiwalay ang mga bata, natural na tumanggi ang matanda. Kinaumagahan, napansin ng lalaki na padami ng padami ang mga tao malapit sa ampunan. Kahit na ganoon, inignora na lang niya sila dahil wala naman silang ginagambala. Pero nagbago ang lahat isang araw. Nang mangyari ang isang iskandalo, nagmadaling pinuntahan ng binata ang matanda at ang mga bata. Pinaliwanag sa kanya kung paano ginamitan ng pera ng isa sa mga bata mula sa school niya ang isang maliit na babae para pasuin ng sigarilyo. Dahil dito, napuno ng matinding galit ang binata, kaya nagdesisyon siyang ipwesto ang sarili niya sa matataas na ranggo. Kaya naman isang araw, sinugod niya ang event ng eskwelahan. Desidido siyang ipakita sa kanila na wala silang karapatang umasta kung paano nila gusto. At habang pinagsasabihan siya ng apo ng chairman, dahil nagwala siya sa simpleng paso ng sigarilyo, bigla na lang siyang sinipa sa mukha. Dahil dyan, nagpa siya ang mga bully na pagtulungan siya. Sa huli, naging isa itong pamamaslang na wala siyang kalaban-laban. Nangyari na nga ang inaasahan. Biglang dumating ang chairman at nakaramdam ng matinding takot nang makitang nambubugbog ng mga estudyante ang isa sa mga apo niya. Dito na naging malinaw ang lahat. Napagtanto ni Jimian na nahulog siya sa isang masamang patibong. Sa huli, napilitan ang binatang bayaran ang danyo sa mga ari-arian at magbigay ng bayad pinsala sa mga biktima niya. Pero dahil isa lang siyang estudyante, wala siyang ganoon kalaking pera. Sa totoo lang, masyado yung malaki kahit pa para sa matandang headmaster. Kinagabihan, may lumapit sa binata. Iyon ay walang iba kundi si Choi Jin-sung na nag-alok ng isang partnership sa binata. Sinabi nitong tutulungan niya siya sa sandaling pumayag siya. Na-realize ni Jimian kung gaano siya kawalang laban, kaya umabot na siya sa hangganan niya. At kinuha niya ang kamay ng halimaw, sa kanya ito pinangako ng dalawang bagay. Una, hinding-hindi na siya mananakit ng kahit sino sa ampunan at tutulong pa siya rito paminsan-minsan. At ang pangalawa, sumali siya sa mga alpha. Nang hindi nalalaman ng headmaster, pumayag siyang gamitin ni Choi Jin-sung at ng mga tauhan nito ang bodega ng ampunan. Nang bigla siyang magising, dahil sa pagkagulat ng mga estudyante paggising nila, natawa ang matanda habang ipinapaalala sa kanya ang isang nakakahiyang pangyayari dati. Pagkatapos ay tahimik na tinignan ng headmaster ang binata at nagtanong kung totoong inaaway niya ang mga mas mahihinang bata sa school. Pero iginiit ni Jimian na hindi lang iyon simpleng kasinungalingan. Ipinaalala niya sa matanda na ampunan lang ang rason niya para lumaban at sinabihan siyang huwag na iyon problemahin. Pagkasabi noon, napagdesisyonan ng matanda na mag-shopping. Inutusan niya ang binatilyo na bantayan ang mga bata. Hindi nakaramdam ng pagsisisi si Jimian dahil sa huli, ang protektahan ang lugar na ito ang una niyang prioridad. Pero pagkabukas pa lang niya ng pinto, habang nag-iisip ng malalim, nasa harapan na siya ng isang halimaw na nagmamakaawang iligtas. Kagaya ng kuya nila, binubuli din ng mga bata ang isang halimaw. Naging misyon ng mga batang bida ang pagpaslang sa makapangyarihang halimaw na ito. Sa huli, hindi na yon kinaya ng nakapula at idineklara ang sarili bilang ang tunay na hero. Kahit pa, ayaw ibigay sa kanya ng mga bata ang titulo dahil wala naman siyang totoong espada. Sa madaling salita, nagsimula na rin sa wakas ang laban para sa titulong bayani. At dahil doon, sumugod ang tatlong makapangyarihang hangal sa halimaw para sa huling labanan. Saka lang sila naantala. Habang sinusubukan ng bayani na isali ang nanghimasok sa laro, pinatigil siya nito dahil may kailangan silang asikasuhin. Hindi nagtagal, pagkalabas nila, sinabihan ni Jimian ang ating bida na umalis na sa lugar na iyon.
Dahil sinabi niyang wala na silang dahilan para manatili pa, inakala ng bayani na nagsiselos lang siya sa bago nitong ugnayan sa mga bata. Kahit na ganoon, hindi ko maitatanggi na wala na silang iba pang dahilan para manatili pa rito. Ngunit bago umalis, tiniyak ng kabalyero sa tagapagtanggol na mayroon pa silang hindi naayos na issue, kaya inabot niya ang kanyang kamay at sinabing naging maling-mali ang simula nila. Mula sa narinig ng bayani sa kanyang kaibigan, si Jimmy Yan ay dati raw marangal na mandirigma na lumaban sa mga pulis. Dahil doon, nag-alok ang bayani na magsanib puwersa sila para pabagsakin si Choi Jin-sung. Lubusang pinaalala ng sitwasyon na ito sa binata ang kasunduan na ginawa niya sa lalaking Olandes ang buhok. Sinabi ni Jimmy Yan na talagang ayaw niya sa ibang estudyante sa paaralan, at nakikisama lang siya sa kanila para sa kapakanan ng ampunan. Gayunpaman, iginiit niya na hindi rin siya tutol sa mga pamamaraan nila. Dahil sa huli, dahil sa suporta ng mga delinkwente, busog at masaya ang mga bata niya. Kapalit ng pagiging isa sa mga alpha niya, nangako si Choi Jin-sung na pananatilihin niyang ligtas ang lugar na ito at bibigyan ng suporta. At kahit pa magpasya siyang mag-aklas, palaging masyadong malakas ang malaking boss para kalabanin. Dahil doon, taos-puso niyang pinayuhan ang bayani na sumuko na sa laban. Nang makita ito, naisip ng batang mandirigma na wala ng silbi ang makipagtalo pa sa tagapagtanggol. Kahit na ganoon, hinimok niya silang tandaan ang kanyang mga salita, dahil sa susunod na magkita sila, magiging magkaaway na sila. Nang masabi na ito, nagpa siya ang kabalyero na umalis, habang pinipilit siya ng kanyang kaibigan na bumaba na mula sa pwesto ng driver. At sa ganoong paraan, lumabas na ang ating bida mula sa ampunan. Habang nasa daan, tinanong ng matalino ang atleta kung gusto ba talaga niyang gawing kaalyado ang tagapagtanggol. At sa laking gulat niya, ipinaliwanag ng bayani na nararamdaman niya ang puot nito. May espesyal na kapangyarihan si Grendel na nagbibigay daan sa gumagamit na maramdaman ang puot ng kalaban. Halimbawa, ang puot na inilalabas ni Songman ay puno ng kasakiman, habang ang kay Jimmy Yan ay mula sa pagnanais niyang protektahan ang ampunan. Pero nang makita kung paano tinanggihan ng posibleng kaalyado ang bayani, nagpasya siyang bumalik na sa paaralan. Hanggang sa bigla silang napadaan sa isang pamilyar na truck. Nang makilala nila na ito ay pag-aari ng paaralan, inakala nilang naglalaman ito ng mas marami pang supply. Ngunit doon na nagsimulang magsalita ang banal na espada sa kanyang tagapagbitbit, dahil mayroon itong ibang teorya sa isipan. Malapit na sanang dumating si Songman sa kanyang paroroonan. Gusto niyang makarating doon sa lalong madaling panahon para tuluyan ng makaganti kay Jimmy Yan. Noong bata pa siya, napakaraming bagay ang ninanais ni Songman. At sa bahay kung saan siya lumaki, tanging mga laruang sasakyan lang ang mayroon siya. Subalit habang abala siya sa pag-iisip ng nakaraan niya, bigla siyang naantala. Isang malaking figura na may dalang pangbomba sa inidoro ang nagdeklara na pinagbabawalan siyang gawin ito. Kinasuklaman ng bayani ang itsura ng bata na tila nalulunod sa kanyang nakaraan at iginiit na wala siyang oras para doon. Nahirapan si Songman na intindihin dahil wala naman siyang ginawang masama sa kabalyero, tapos ay bigla na lang siyang sinampal sa mukha. Sobrang nag-init ang dugo ng bayani dahil binihag ng alpha ang isang bata. Nang makita ito, nagpa siya ang mga kaalyado ng kalaban na makialam. Maraming delinkwente ang sumugod para asikasuhin ang bayani. Gayunpaman, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang makapangyarihang sandata at pinabagsak silang lahat sa isang iglap. Dahil dito, habang nagsimulang magsitakas ang mga estudyante, naiwang galit na galit ang lalaking nakasuit. Ngunit nang magreklamo siya kung bakit sila natatalo sa kabila ng bilang nila, bigla siyang sinipa sa mukha. Kahit na ganoon, nagawa itong sanggain ng nakasuit sa tamang oras. Hinikayat sila ni Jiang Baotian na mag-focus sa laban. Pinagbantaan ni Lim Sangdong na sasaktan niya ang maliit na bata kung hindi susunod ang mga tagapagtanggol niya. Nang bigla na lang siyang naging itim na Power Ranger. Ngayong nabulag na ang delinkwente, nagkaroon ng pagkakataong makatakas ang bata. Hiningi ng bata ang baril niya. Sa sandaling yon, hinawakan sa kamay ang estudyante. Mabilis na ibinalibag ni Lim Sangdong ang kaalyado ng bayani sa lupa, kaya nakaramdam ito ng matinding sakit. Ipinaalala ng naglalakihang maskuladong lalaki sa patpatin na isa lang siyang pipitsugin at pinagbantaang papatayin. Pagkatapos ay nagsimula siyang hanapin ang bihag niya, pero hindi niya napansin na mas malapit pala ito sa kanya. Pinakawala ng bata ang unang teknik ng kanyang sining, ang pasulong na pagsaksak, na nagdulot ng malaking pinsala. Sa sandaling iyon, nabasag ang mga maselan at mamahaling itlog. Humingi ng tawad ang matanda sa supermarket dahil nabitawan niya ang mga ito. At sa gayon, ang lalaking nawasak ang kanyang mahahalagang hiyas ay hinimatay habang nakatayo pa rin. Tungkol naman sa isa pang lalaki, ayon sa mga bata, hindi na siya makakaban. Sa sandaling ito, sumigaw ang matalino sa tagapagtanggol. Sinabi niya na ligtas na ang lahat ng bata, at malaya na itong ibuhos ang buong lakas. Nang mga oras na yon, may nakitang nakakatakot ang lalaking nakasuit. Ang binata na pinoprotektahan niya ay nakabulagta na ngayon sa lupa na walang malay. Samantala ang bayani naman, ginagawa lang ang nakagawian niya, ang habulin ang mga binatilyo dala-dala ang kanyang pangbomba sa inidoro. Nang makita ito, nagpa siya ang lalaki na magseryoso na ng kaunti.
Naging dahilan ito para ihanda ng binatilyo ang sarili para sa isang malakas na atake. Subalit bigla na lang lumingon ang nakaswit at hinawakan si Songman. Sinabi niya na ang pangunahing prioridad niya ay ang protektahan ang binata, at kailangan nilang tapusin ang laban na ito sa susunod na pagkakataon. Gayunpaman, ayaw siyang pakawalan ng kabalyero. Ngunit nang aatakihin na niya ito gamit ang kanyang banal na espada, biglang pinigilan ang kanyang kamay. At habang nahihirapang unawain ng bayani ang mga nangyayari, ipinaliwanag ng lalaki na hindi tatalab sa kanya ang mga pabigla-biglang pagwasiwas. Matapos iyong sabihin, ibinato niya palayo ang pulang buhok na bayani. Nang makatayo ang bayani, nasa loob na ng truck ang apo ng chairman at ang kanyang bodyguard. Sa pag-asang makakatakas, mabilis silang umalis habang naiwan ang ibang mga binatilyo na tumatakbo para iligtas ang kanilang mga buhay. Nang mga sandaling iyon, bumaling ang bayani sa kanyang kaalyado. Pero laking gulat niya, nagsimula na pala ang lamay nito. Habang nagbibigay ng mensahe ang batang babae, binatukan siya sa ulo. Tiniyak ni Jimian sa kabalyero na ang kaibigan niya ay nawalan lang ng malay at hindi makalaban. Nagkasundo ang dalawang mandirigma na huwag nang habulin ang mga bully, dahil sa huli, ang prioridad nila ay hindi ang pabagsakin ang kalaban kundi ang protektahan ang mahihina at inosente. Pagkatapos nyon, tiningnan ng bayani ang mga bata na lubos ang paghanga sa kanya. Nang makita kung paano napamahal ang kanyang mga alaga sa bago nilang tagapagligtas, naiwang walang imik ang tagapagtanggol. Doon na lamang dumating ang isang nakakatakot na presensya. Bumalik na rin sa wakas ang direktor, at sa laking takot niya, walang malay ang isa sa mga bata. Tahimik na nakatayo ang salarin habang nagpapanik ang matanda. Pagkasabi niyon, nagmamadaling tumawag ang matanda sa 911, pero nakalimutan niya ang numero. Samantala, si Lim Sangdong, na hindi nakatakas ng maaga, ay napasok sa isang mahirap na sitwasyon. Kaya naman, nagpasya siyang gawing bihag ang matanda. Ngunit nang tahimik na susubukan niya sanang hawakan ang matanda para sakalin ito, bigla siyang hinampas ng direktor sa mga binti, na naging dahilan ng pagkabagsak niya ng una ang mukha. Nainis ang pro wrestler sa ginawa ng matanda at sumugod dito. Pero bago pa man makagalaw ang maskuladong lalaki, nakita na lang niya ang sarili na sinasampal sa mukha. Nagpasya ang matanda na huwag magpakita ng awa at pinatumba siya gamit ang isang palulang ng kanyang pangbomba sa inidoro habang pilit na tinatanong kung siya ba ang nanakit sa maliit na bata. Nang makita ito, labis na naguluhan ang bayani. Namangha rin dito ang kaibigan niya pati na ang lahat sa ampunan. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang direktor ng Hope Orphanage, si Choi Gopsu na dati palang tubero. Samantala, habang papunta pabalik sa paaralan, nakumpirmang nasira ang mga produkto dahil sa pangingialam ng bayani. Mula sa nakita ng lalaki, ligtas na sabihin na naging kaalyado na niya si Jimian. Dahil doon, nangako ang bodyguard na magbibigay ng detalyadong ulat pagbalik nila. Pagkatapos ng tawag, nakita niya ang sarili na labis na dismayado. Noong pinigilan niya ang pangbomba sa inidoro ng bayani, nilamon siya ng isang kakaibang emosyon. Dahil doon, nagpasya siyang maghiganti sa susunod na pagkakataon, kahit ano pa ang mangyari. Nang makita kung paano sinira ni Jimian ang parte niya sa kasunduan, naisip ni Choi Jin-sung na wala na siyang dahilan para tuparin ang sa kanya. Nang araw ding iyon sa Yewin ng Seung-seung South High School, inutusan ang mga gamma rank na bilisan ang pagtatrabaho dahil walang pinapayagang umuwi hanggat hindi sila tapos. Nang sandaling iyon, dumating ang Big Boss at hinanap si Seung-min, kaya mabilis siyang itinuro sa binugbog na binata. Nagulat ang boss nang makita siyang ganoon ang kalagayan, nang biglang may natumba sa lapag. Hindi na kinaya ng isa sa mga gamma rank ang trabaho, at habang nagmamakaawa siya, tahimik lang siyang tinitigan ng Big Boss. Bago siya malakas na sinipa sa ulo, sinabi ni Choi Jin-sung na wala silang karapatang magreklamo dahil pagiging alipin lang ang silbi nila. Sobrang nandidiri ang lalaking may blonde na buhok sa walang kwentang lahi ng mga tao. Matapos makita ito, nagsimulang manginig sa takot ang isa pang alpha. At sa matinding gulat niya, napalingon sa kanya ang Big Boss. Gustong malaman ng lalaking blonde kung naisip din ba ng gamer na dapat iwasan ng mga walang kwentang tao ang maging pabigat. Nang sandaling iyon, nanginig sa takot si Songman at humingi ng tawad sa Big Boss, sinasabing hindi niya kailanman sinadyang suwayin ito. Pagkarinig nito, sinabihan siya ng boss na itigil na ang mga palusot niya. Sumigaw si Songman na magiging masunurin na siya mula ngayon at nagmakaawang patawarin siya. Ngunit naintriga rito ang nakatataas sa kanya na si Jin Seung, dahil wala na ang number 5 at number 4, at trinaydor siya ng number 2, kaya kailangan niya ng isang tulad ng number 3 na marunong magkusa. Dahil dito, nakaisip ng plano ang pinuno. Pagkarinig nito, nanginginig sa takot ang transportation supervisor, at tinanong ng Big Boss ang opinyon niya tungkol sa plano. Kinalaunan ng araw na iyon sa ampunan, ipinaliwanag sa matanda kung paano pumasok ng walang paalam ang mga bully sa ampunan at nahuli ng batang babae. Ang mga nasa harapan niya ay kasalukuyang tinututukan ng baril ng batang babae, yung mga hindi nakatakas. Nandidiri ang direktor sa ginawa nilang pag-atake sa isang ampunan at nagdesisyong i-report sila sa pulisya.
Pero dahil nakalimutan na naman niya ang numero, ipinaliwanag ng tagapagtanggol na wala rin itong kwenta dahil paniguradong babalik ang mga bully. Sumang-ayon ang bida na kailangan nilang gumawa ng matinding hakbang para harapin ang mga delinkwente. Dahil dito, sinabi niya kay Jimian na pareho sila ng layunin. Ngunit, muling tumanggi ang binatilyo na makipagtulungan sa kabalyero, at iginiit na magkaaway pa rin sila habang buhay. Kahit pa ganoon, walang nagawa si Jimian kundi magpasalamat sa bida, dahil ang pagliligtas nito sa mga bata ay isang kabutihang hinding-hindi niya mababayaran. Natuwa ang bida ng mangako si Jimian na huhulihin ang Alpha number 3, kaya sinabi niyang sapat na yon. Nang makita ito, nagdesisyon din ang matanda na tumulong. Nasabik si Hyunso dahil inakala niyang makikipaglaban ng direktor, kaya pinaalalahanan niya itong isaalang-alang ang kanyang katandaan. Gusto lang ipagluto ng matanda ang mga ito, na magiging unang pagkakataon na matikman ng bida ang sarap ng mga pagkain sa mundong ito. Nang sandaling iyon, tinanong ni Lim Sangdong kung ano ang mangyayari sa kanya pati na rin sa mga kasamahan niya. Kaya naman, nagbigay ng senyales ang direktor sa batang babae. Pagkatapos itong sabihin, itinutok ng bata ang baril para sundin ang utos. Nagsimulang magmakaawa ang lalaking puno ng kalamnan, at sinabing may inaalagaan pa siyang nakatatandang kapatid. Pero walang pakialam ang 8 taong gulang na bata habang pinaputok niya ang kanyang baril. Kinalaunan ng gabing iyon, mag-isang tumayo ang bida sa gitna ng gubat. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata at inatake ang kalapit na puno. Pagkatapos noon, humakbang siya pasulong at baliw na nag-ensayo ng kanyang teknik. Wala siyang awa habang walang tigil siyang nagpapakawala ng mga atake. Hinampas ng kapitan ng mga kabalyero ang kanyang sandata ng buong lakas. Matapos ang maikling sandali, huminto rin siya sa wakas. Hinihingal ang bida sa pagod. Pareho sila ni Grendel ng naramdaman. Matapos ang nakaraang laban niya sa Big Boss, pati na rin sa isa sa mga bodyguard, sigurado na ang bida na pagdating niya sa bagong mundong ito, nawalan siya ng malaking bahagi ng kanyang kapangyarihan. Dahil dito, kailangan niyang makaisip ng bagong paraan para labanan ang mga bully. Nang tanungin kung may plano ba siya, sinabi ng binata na meron nga. Kinalaunan, lumuhod siya at nagmakaawa sa matanda, na kasalukuyang nag-aayos ng baradong inidoro, na tanggapin siya bilang estudyante. Naintriga ang matanda kung bakit masyadong desidido ang batang lalaki, na hindi naman taga rito, gayong hindi naman ito ang laban niya. Pero laking gulat niya nang sabihin ng bida na wala siyang ibang magagawa kundi protektahan ang mga inosente. Hindi niya kayang manood lang habang may nangyayaring kawalang katarungan. At habang pinagmamakaawaan, natulala ang chairman. Nang makitang iba sa karaniwang bata ang nasa harapan niya, pumayag na rin ang matanda dahil minsan na rin siyang humarap sa ganitong problema. Nang tanungin tungkol sa mga kahinaan niya, sinabi ng bida na kailangan niyang pagbutihin ang paggamit niya ng espada. Pero habang tinutumba siya, iginiit ng matanda na sobrang mali ang iniisip niya. Ayon sa kanya, hindi siya dapat magsimula sa pagiging bihasa sa paggamit ng plunger. Noong nakikipaglaban ang may pulang buhok kay Mayon, may napansin na nakakaintriga ang matanda. Walang karanasan ang bida sa pakikipaglaban sa mga tao. Naging malinaw ito sa kanyang gulat na ekspresyon, kaya nakapagdesisyon na sila sa unang hakbang. Kailangang sanay ng kabalyero ang kanyang mga kasanayan sa mano-manong pakikipaglaban. Samantala, sa isang construction site, may humintong sasakyan. Tinanong ng boss ang tauhan niya kung nasa tamang lugar ba sila. Nainis siya na bigla na lang siyang pinapunta roon ng tamad na lalaking iyon. Gustong turuan ni Kwok Taihua, ang manager ng isang construction company, ng magandang asal ang mga binatilyo. At pagkatapos nito, pumasok sila ng kanyang bodyguard sa gusali. Pagkakita ng manager sa tumawag sa kanya doon, sinigawan niya ito dahil sa kayabangan. Ngunit nang makitang binabaliwala siya, inutusan ng manager ang bodyguard na kumilos. Nang dahil doon, magalang na nagpaliwanag ang lalaki sa estudyante na dapat niyang sagutin ng maayos ang tanong ng matatanda. Nang bigla na lang may humampas sa kanyang liig mula sa likuran. At bago pa man ito mapagtanto ng lalaki, natagpuan na lang niya ang sariling sinusuntok sa likod ng ulo ng isang higanteng gorilya. Nainis ang mga delinkwente dahil nagsasalita ang bodyguard na parang karaniwang matanda. Humingi ng paliwanag ang manager. Choi Jin-seung, dodoblehin mo ba ang dami ng supply na ibibigay mo sa high school niya? Para sa lalaki, isa itong kahibangan. At habang isinisigaw niyang nakikipagtransaksyon lang siya sa kanila dahil may connection siya sa chairman, ibinunyag ng boss na walang kumakausap sa kanya. Kinakausap ni Choi Jin-seung ang taong hawak niya sa lig. Sa huli, walang ibang nagawa ang lalaking nasa bingit ng kamatayan kundi pumayag, na labis na ipinagtaka ng manager dahil sa kabaliwan ng binatilyo. Nang makitang pumayag ang unang business partner na doblehin ang mga supply, lumingon ang big boss sa pangalawa. Iginiit ni Choi Jin-seung na alamin kung papayag ang manager sa parehong kasunduan. At ganoon lang kabilis, napalago ng big boss ang kanyang negosyo sa loob lang ng isang gabi. Nagtanong ang may hawak na baseball bat kung ano ang susunod nilang hakbang dahil kaya na nilang kumuha ng mga kailangang supply. Nang tanungin tungkol sa bida, sinabi ni Choi Jin-seung na susubukan nila itong hulihin sa ibang oras dahil may mas mahalaga pa silang dapat asikasuhin.
Hinanap ni Lim Hyung, sa utos ng Big Boss, ang mga pinakamalapit na lugar sa kanilang paaralan, at lumalabas na ito ay ang Ilseong High at Yiseong High. Dahil dito, ipinatawag ng Big Boss ang lahat dahil malapit na silang kumilos. 14 na araw makalipas ang gabing iyon, sa paaralan, pagdating ng number 2 ng mga alpha ay kinumpirma niya sa kausap sa telepono na mas tahimik ang sitwasyon kaysa sa inaasahan. Base sa nakikita niya, liban sa klase ang ibang mga alpha, na medyo kakaiba. Ang mga gama ng kanilang paaralan ay kasalukuyan ng nakikipagtulungan sa mga estudyanteng mukhang galing sa Ilsang High at Ilsang High. Dahil doon, tinanong ng number 2 ng mga alpha ang kakampi niya kung hahabulin ba nito ang number 1 at number 3. Ang kaibigang tinutukoy ay walang iba kundi si Hyunso. Ang estudyanteng gama na may rank na 102. Sinabi ng payat na lalaki na walang saysay kung hahanapin pa nila ito dahil may nakuha siyang impormasyon mula sa isang kaibigan na bumisita kamakailan sa ampunan. Ayon sa mga narinig niya, sinakop ni Choi Jin Seung ang 2 pang high school at pinilit ang mga estudyante roon na magtrabaho para sa kanya. Sa madaling salita, sinusubukan ng Big Boss na palawakin ang kanyang kapangyarihan. Dahil sinusubukan ng kalaban na sakupin ang 2 kalapit na high school, pinakamabuti nang tapusin ito agad. Sinabi ni Jimian na mas magandang huwag munang pagtuunan ng pansin ang mga natalong high school, at sa halip ay subukang hulaan kung aling paaralan ang susunod na sasakupin ng Big Boss. Kaya inihambing ito ng ating bida sa isang laro. Para mas madali, sa sandaling ilipat ni Choi Jin Sung ang kanyang atensyon sa bagong high school para sakupin ito, magpopokus sila sa paglaya sa mga inalipin na. Sa madaling salita, ang estratehiyang ito ang magbibigay daan para tuluyan nilang makaharap ang kalaban. Sinabi pa ni Hyunso na ito ang pinakamagandang estratehiya para mahuli si Songman. Sa huli, nakumbinsi ang number 2 ng mga alpha dahil mukhang napaka-epektibo ng estratehiya. Kinalaunan ng gabing iyon, naharap sa mahirap na sitwasyon ang ilang mahihinang estudyante. Ipinaliwanag ng 2 bully na sila ang mapaparusahan kapag nagsimulang magtamad-tamaran ang mga tauhan nila. Gustong malaman ni Yeon Chulho, ang top student sa Ilseong High, kung bakit karamihan sa mga bata rito ay mula sa partner school niya. Kaya itinuro ng tinutukoy na partner, na si Bong Gutak, ang top student sa Ilseong High, na isa sa kanila ay transfer student mula sa eskwelahan niya. Natawa sila dahil tumakas ang tinutukoy na transfer student sa tambak na gawain mula sa dati nitong eskwelahan, tapos inalipin na naman sa bago nitong pinasukan. Nang makitang walang gana ang mga tauhan, naisip ng mga boss nila na pasayahin sila. Natigilan silang lahat ng sabihin ng lalaking blonde na nasa kanya ang personal na impormasyon ng kani-kanilang pamilya. Sinabi ng mga bully na malayang makaalis ang mga lampa, pero kung gagawin nila yon, malalagay sa panganib ang pamilya nila. Bumilib ang maskuladong siga nang makita ang magandang litrato ng kapatid na babae ng isang estudyante. At nang magsimula siyang magbanta na ipapaalam niya ito sa mga bully ng eskwelahan ng babae, sumuko rin ang isa sa mga estudyante. Habang pumapayag siyang gawin ang lahat kapalit ng kaligtasan ng pamilya niya, namangha ang mga delinkwente kung gaano kadali ang larong ito para sa kanila. Tapos bigla na lang may sumalungat sa kanila. Sinabi niyang hindi dapat ginagawang biro ang pagbabanta sa pamilya ng isang tao. Naintriga ang mga delinkwente dahil isang payatot na bata ang lumalaban sa kanila. Nang makita ito, humingi sila ng mga sagot. Gusto nilang malaman kung sino siya at kung saang eskwelahan siya nag-aaral. Nang magtanong siya kung nakilala na ba ang mga bully, nagtaka ang mga nasa harapan niya. Kaya ipinaliwanag niyang hindi sila ang kinakausap niya, kundi ang kasama niya sa likuran niya. At sa tingin pa lang, mukhang sawang-sawa na ang bida natin. Nauwi sa panlalait ang mga lalaking ito. Mga marahas na sinungaling pa. At higit sa lahat, may mga tattoo pa sila. At para palalain pa ang sitwasyon, mga naninigarilyo rin sila. Ang 2 delinkwenteng ito ay sumisimbolo sa lahat ng gustong puksain ng bida. Pero nagulat ang bida nang sabihin nilang hindi sila ang makakalaban niya. Saka lang may pumasok na iba sa eksena. Nagalak ang number 4 ng mga alpha nang makaharap muli ang makapangyarihang bida, at sabik na siyang ipagpatuloy ang pagtutuos nila noon. Noon, sa isang baseball field, habang nag-ensayo ang binata kasama ang buong team niya, nasasalo niya ang bola sa tuwing inihahagis ito. Napakagaling ng binata sa posisyon niya. Pero minsan, nang maghanda ang pitcher at magpa siyang ibato ang bola ng buong lakas, lumipad ito sa napakabilis na bilis. Kahit paano, nagawa itong salagin ng kalaban gamit ang bat niya, pero hindi niya nakontrol ang direksyon nito. Balik sa kasalukuyan, ang binata na dating baseball player ay naghahanda na upang ipagpatuloy ang laban niya sa bida. Akala ng 2 bully ay natatakot na ang knight dahil 3 laban sa isa na ito ngayon. At biglang-bigla, paglusob nila sa kanya, mabilis silang hinawi ng bida na parang mga langaw, at walang kalaban-laban silang bumagsak sa lupa. Pagkatapos noon, lumingon ang bida sa kasama niya at inutusan itong ilabas ang mga estudyante roon kahit anong mangyari. Labis na nainis ang 2 delinkwente dahil hindi sila pinansin. Nang bigla na lang nilang napansin ang may hawak ng bat sa likod nila, at bago pa nila mamalayan, tinamaan na sila ng dobleng hampas. Ayon sa kanya, kung gusto nilang makatulong, huwag na lang silang humarang.
Nang makitang gusto ni number 4 ng one-on-one na laban, inakala ng Knight na medyo may dangal ang kalaban niya. Kaya nilinaw sa kanya na wala itong kinalaman sa karangalan, at mas gusto ng may hawak ng bat na kumilos ng mag-isa. Kaya naman, maglalaban na silang dalawa ng man-to-man. Sinubukan ng Alpha na unang umatake, pero mabilis na nakaiwas ang kalaban niya. Nagulat ang ating bida dahil mas mabilis pala ang delinkwenteng ito kaysa inaasahan, kaya panay na lang ang iwas niya sa mga atake nang hindi man lang sumusubok na gumanti. Sinabi ng Alpha na sa pagkakataong ito, walang makukuhang tulong ang bida mula sa mga truck, kaya minabuti ng bida na linawin ang isang bagay. Pinanindigan niyang hindi niya kailanman kinailangan ng tulong habang pinapatid niya ang kalaban. Pagkasabi nun, ibinalik siya sa nakaraan. Noon, iginiit muli ng bida na isang banal na espada ang plumber niya. Nakisakay na lang ang matanda kahit iniisip niyang kabaliwan ito. Mula sa nakita ng direktor, hindi na kailangan pang hasain ng bida ang pangangatawan o kakayahan niya. Para sa kanya, iisang bagay na lang ang kulang sa binatilyo. Kahit sanay ng makipaglaban, hindi pa kailanman naranasan ng bida ang totoong one-on-one na laban at hindi niya alam kung paano gamitin ng tama ang plumber. Sa madaling salita, kailangang mag-ensayo ng bida sa paghawak ng plumber para sa mga one-on-one na laban. Hinikayat ng matanda ang binatilyo na sumunod sa kanya dahil ituturo na niya ang kasanayang ito. Balik sa kasalukuyan, nagulat ang bully pero mabilis siyang nakabawi at nakatayo. Saka siya sumugod at inasinta ang mga binti ng kalaban niya. Nang sandaling iyon, ilang pulgada na lang sana bago bumali ng buto ang bat. Samantala, sa ibang lugar, nag-aalala ang direktor para sa kanyang estudyante habang umiinom sa ilalim ng liwanag ng buwan. Gayunpaman, alam na alam niyang hindi na niya kailangang mag-alala. Sa bagay, alam na ng bida kung paano lumaban nang hindi ginagamit ang pinagkakatiwalaan niyang sandata. Balik sa laban, hindi makapaniwala ang bully na napigilan ang metal niyang bat ng isang plastic na plumber. Gayunpaman, sinamantala niya ang pagkakataon at inatake ang baba ng bida na walang depensa. Nang sandaling iyon, idinikit ng Knight ang plumber niya sa pader. At bago pa mamalayan ng delinkwente, siya ang natamaan sa baba. Hindi makapaniwala ang Alpha na nakaporma ng pangboksingero ang kalaban niya. Proud ang bida sa sarili niya dahil nakagawa siya ng jam, kaya itinama siya ni Hyun-soo at sinabing jab ang tawag doon. Dahil doon, nakuha na ng bida ang ritmo ng laban. At bago pa ito mamalayan ng kalaban niya, pinaulanan na niya ito ng tila bagyong mga jab mula sa plumber. Nakakainis tingnan na sinusubukan niyang panatilihin ang distansya nila, gamit ang sandata niya sa ganitong paraan. Kaya naisipan din niyang gamitin ang plumber para makalamang. Pero akmang hahampasin na sana niya ito nang hugutin ng Knight ang sandata niya mula sa pader, dahilan para hangin lang ang matamaan niya. Sa oras na yon, nawalan ng balanse ang delinkwente. At bago pa niya mamalayan, tinamaan siya ng malakas na suntok sa mukha. Pero hindi pa tapos ang Knight, dahil mahigpit niyang hinawakan ang kanyang banal na espada at inihampas ito sa ulo ng kalaban para tapusin ang laban. Samantala, sa eskwelahan, mag-isa na lang si Jing Maon habang palihim na pinapasok ang opisina. Ayon sa kanya, ang mga record ng mga eskwelahan na nasakop ng Big Boss ay malamang nasa opisina niya. Saka lang niya napansin ang isang envelope sa ibabaw ng desk. Nagmamadaling tiningnan ito ng taga-protekta ng ampunan, at laking gulat niya dahil naglalaman ito ng isang huling habilin. Ngunit nang suriin niya itong mabuti, labis siyang nahintakutan. At doon na siya nakita. Paulit-ulit na siyang binalaan ng taong iyon na huwag papasok sa opisina niya maliban na lang kung may emergency. Nagbabanta na ngayon si Choi Jin-sung na papatayin siya, pero walang pakialam si Jin yon. Sinabi pa niyang kung totoo man ang nabasa niya sa papel, sisiguraduhin niyang papatayin niya si Jin yon gamit ang sarili niyang mga kamay. Balik sa labanan. Nang hampasin ng Knight ang kalaban niya ng buong lakas, sa pagnanais na tapusin na ito, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Sa wakas, nabunyag na rin ang itinatagong panig ng delinkwente. Labis itong ikinagulat ng Knight. Agad na nataranta ang bully at desperadong hinanap ang maskara niya. At habang hinahanap niya ito, sinimulan siyang kutyain ng dalawa pang bully sa pagiging duwag na yon, gayong napakayabang niya lang ilang segundo ang nakalipas. Dahil doon, sinimulan nila siyang walang awang tapak-tapakan habang pinagtatawanan ang peklat niya. Pero kahit ginugulpi na siya, tanging ang paghahanap lang ng maskara niya ang nasa isip ng Alpha. Noon, nung nasa baseball team pa siya, napagtripan ng ilang bully na itago ang maskara niya. Sinabihan nila siyang manatili na lang sa pagiging pitcher niya bago siya kutyain dahil nagkapeklat siya dahil sa bola. Pero pagkabato nila ng isa sa kanya, labis na nagulat ang binata. Pinagtawanan ng mga bully ang trauma niya bago isumbat kung paanong sinira ng pangit niyang mukha ang home run nila. Pero ang nakapagpuno rito ay nang tawagin siya ng mga bully na halimaw na may kasuklam-suklam na mukha at hindi na pwedeng maglaro pa ng baseball. Dahil dito, napagpasyahan ng binata na panindigan na ang mga sinabi nila. Nang sandaling iyon, naging isa siyang halimaw na naninigurong hindi na muling makikita ng mga malulupit na bully ang mukha niya. Balik sa kasalukuyan, habang desperado niyang hinahanap ang maskara niya, bigla niya itong nakita sa mga kamay ng bida na iniaabot pabalik sa kanya.
Humingi pa ng tawad ang knight dahil wala siyang alam sa peklat na pilit itinatago ng kalaban niya. Sa kanya ito tinulungang makatayo kaya labis itong nagpasalamat. At pagkapayag ng bully na itigil ang laban, bigla na lang siyang sinuntok sa mukha. At bago pa man niya ito mamalayan, bumagsak na siya sa lupa. Ngayon ay tapos na talaga ang laban. Sa huli, tinanggap ng Alpha ang kanyang pagkatalo. Nang tanungin tungkol sa susunod na hakbang, inamin ni Hyunshu sa hero kung paano niya pinapunta si Gaimain sa eskwelahan para mangalap ng impormasyon. Nang sandaling iyon, iginiit ng natalong bully na hindi makikita ng number 2 ang listahan kung nasa eskwelahan nga siya. Nang malaman nilang nandoon si Choi Jin-sun, labis na kinilabutan ang dalawa. Doon lang nakatanggap ng notification ang high schooler. Ito ay mensahe mula kay Gaimayan. Isa itong nakakalitong babala na nasa panganib ngayon ang direktor. Samantala, nagkaharap naman ang Big Boss at ang kanyang number 2. Ipinahayag ni Choi Jin-sun ang kanyang pagkadismaya kay Gaimayan na sanay nakakuha ng pinakamagandang resulta para sa ampunan kung nanatili siyang tapat. Sinabi pa niyang gusto talaga niyang tuparin ang pangako niya sa kanya para sa ampunan. Ngunit labis na nagduda si Gaimayan sa mga salita niya nang mabasa ang papel. Ang makita ang peking testamento sa pangalan ng direktor sa mesa ng Big Boss ay nagpagalit sa kanya ng husto. Agad na napagtanto ni Gaimayan na gustong kunin ni Choi Jin-seung ang buhay niya para maangkin ang ampunan. Ang mas malala pa, iginiit ng blonde na natural lang ito dahil kailangang kalimutan ang nakaraan para makapag-focus sa hinaharap. Hindi na ito makayanan pa ni number 2 at napagpasyahan niyang tapusin na agad si number 1. Ngunit mabilis ang boss at naiwasan agad ang paparating na sipa. Nakakatawa ito para sa kanya dahil ipinapahiwatig nito ang katawa-tawang ideya na matatalo siya ni Gaimayan. Pero laking gulat niya, iginiit ng galit na tagapagtanggol na madali lang ang gawaing ito. At pagkatapos nyon, umikot siya at sinipa si number 1 ng buong lakas. Dahil doon, tumilapon ang blonde palabas ng opisina. Nang makita ito, humanga ang Big Boss sa kanyang katanggap-tanggap na husay sa pakikipaglaban at sinubukang makipag-areglo para maibalik ang katapatan ng binata. Ngunit ang agad na lumapit sa kanya ay galit pa rin, iginigiit na ang kanyang husay ay higit pa sa katanggap-tanggap. Ngunit iba ang naisip ng boss na madaling nakasangga sa kanya. Nang makitang wala ng pag-asang makipag-areglo, napagtanto ng boss na wala siyang magagawa, kaya napagpasyahan niyang tapusin na ang sagabal sa harap niya. Ngayong nakapulupot na sa kadena, napasok sa isang malaking problema ang binata. Itinago ni Choi Jin-seung ang kanyang mga armas sa loob ng mga kahon. Dahil doon, nagpaalam na ang Big Boss sa kanyang number 2 bago ibigay ang huling atake. Balik sa ating mga bida. Tiniyak ni Hyunshu na alam ng knight kung paano gumamit ng telepono. Nag-aalala ang hero para sa kaibigan niyang lalarga ng mag-isa. Kaya inabisuhan siya ni Hyunshu na hindi basta-basta mapapabagsak ang direktor. Ngunit ang pangunahing inaalala ni Hyungsing ay ang iwan niya ang kaibigan niya kasama ang number 4 ng mga alpha. Tinanong ng hero ang bago niyang alyado kung ayos lang talaga sa kanya na tulungan sila, ngunit sinabihan lang siya na manahimik. At matapos iyon, nagkanya-kanya na sila ng daan. Nagpa siya ang alpha na linawin na ibinabalik lang niya ang pabor ng hero, at iginiit na paniguradong matatalo ito ng boss pagpasok niya sa eskwelahan. Doon lang niya napagtanto na inosente ang knight nang mapagkamalan nito ang titulong boss bilang isa pa sa mga pangalan ni Choi Jin-sung. Dahil dito, naalala ng delinkwente noong may tumawag sa boss sa ibang pangalan habang may kausap sa telepono. Nang malaman niyang tinatawag na Mercury si Choi Jin-sung, naiwang tulala ang hero mula sa ibang mundo. Samantala, sa gitna ng kakahuyan, napagtanto ng matandang labis na nakainom na wala na siya sa kanyang kasagsagan. At habang inaalala niya ang kanyang maluwalhating nakaraan, bigla siyang nakabangga ng isang tao. Humingi ng paumanhin ang direktor at sinabing nasa ilalim siya ng impluensya ng alak. Nag-aalala ang matanda para kay Gaimayan pero hindi niya alam na sarili niya ang dapat niyang alalahanin. Nang marinig ang isa pang pangalan ng binata, nagulat ang hero. Samantala, sa harap ng ere ng eskwelahan, biglang bumagsak ang mga kahon sa lupa. Bumagsak ang isa sa mga manggagawa. Nang makitang naiinis ang bully, nangako ang alipin na ayusin niya ang kanyang pagkakamali sa lingguhang pagkumpuni. Doon lang may ibang nagpasya na asikasuhin ang paglilinis. At pagkatapos nyon, ang kawawang estudyante ay nasipa sa ulo ng isang maskuladong halimaw. Napagpasyahan ni Lim Ha na alisin sa kanilang mga tauhan ang mga walang pakinabang na pabigat. Ginamit pa niya ang estudyante bilang halimbawa para pabilisin magtrabaho ang iba. Binantaan sila ni Hai na huwag sabihin sa sinuman ang kanyang mga masamang ginawa, kung hindi ay buong galak niyang hahabulin ang kanilang mga pamilya. Matapos niyang sabihin yon, inutusan niya silang dalhin ang bata sa ibang lugar, at ipagpatuloy ang trabaho pagkagising niya. Pagkatapos ay may narinig siyang pamilyar na boses. Nang makita siya, nagulat ang maskuladong gorilya. Sa wakas ay dumating na ang plunger hero. Saglit na tumigil ang ating knight para suriin ang sitwasyon, matapos makita ang kaawa-awang kalagayan ng mga manggagawa, pati na rin ang isa sa kanila na walang malay. Ipinaliwanag niya na noon, dahil madalas siyang inaatasan na palayasin ang mga demonyo, bihira siyang makaharap ng mga tao.
Ngunit hanggang sa naalala ng hero, palaging may mga nilamon ng kasakiman. Noong una, akala niya kapag nilinis ang lupain mula sa mga demonyo ay mawawala ang pagkamakasarili ng tao. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na naging masyado siyang inosente. Kahit pa ganoon, sinasabi ng hero ang lahat ng ito kahit pa noong sandaling linisin niya ang kanyang mundo mula sa mga demonyo, na-teleport siya sa mundong ito. Doon lang siya naantala. Sinabihan siya ng malaking lalaki na diretsuhin na lang siya. Dahil nainis sa mahabang talumpati, sinubukan siyang sampalin ito sa ulo. Nang biglang may humablot sa pulso niya. Gulat na gulat si Huening nang igiit ng hero na mayroon siyang napagtanto. Sa huli, naisip niya na ang kanyang mga kilos laban sa mga demonyo ay hindi nakaapekto sa kasamaan ng tao. Ayon sa kanya, may ilang anak ng sangkatauhan na sadyang bulok hanggang sa kaibuturan habang binabali niya ang kamay ng higante. Samantala, sa loob ng EL, nabanggit ang tanong tungkol sa pinagmulan ng kasamaan ng tao. Ayon sa Big Boss, nagmumula ito sa kasakiman dahil natural na tinatapon ng mga tao ang anumang inaakala nilang walang silbi. Napagtanto ni Choi Jin-seung na dapat siyang gumamit ng mas mababait na salita dahil kasalukuyan din niyang itinatapon ang isang elementong hindi kanais-nais. Nagpa siya ang boss na ihinto ang pagtatangkang hikayatin ang dating tauhan, ngunit pinilit siyang itigil ang laban. Iginiit niya na kapag lumago ang negosyo niya, makakatanggap ng malaking suporta ang ampunan. Ngunit hindi mapaniwalaan ng tagapagtanggol nito ang kahit isang salitang binitawan niya. Ayon sa kanya, ang isang taong ginagawang alipin ang mga bata sa sarili niyang eskwelahan ay hinding-hindi magmamalasakit sa mga ulila. Kaya naman matatag na pinanindigan ni A. Mayon na hinding-hindi na nila tatanggapin ang suporta nito kailanman. Sa sinabing iyon, inilunsad ng Big Boss ang atake niya dahil wala na siyang dapat pag-usapan pa sa kalaban niya. Humanga si Maon sa nadagdag na distansya ng pag-atake ng kalaban at napagtanto niyang tapos na siya kapag napulupot siya sa mga kadenang iyon. At dahil dito, ginawa niya ang natatanging makatuwirang hakbang at sumugod para paliitin ang distansya. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ipinaalala sa kanya ng boss na wala rin siyang kalamangan sa malapitan. At nangyari nga, bigla na lang natagpuan ni number 2 ang sarili na tinuhog sa tiyan ng unang atake ni number 1. Kahit nasasaktan, hindi nag-alinlangan ang kanyang diwa sa pakikipaglaban at mabilis niyang binawi ang kanyang sarili. At sa gayon, sumugod siyang muli sa kanyang kalaban. Ipinaliwanag ni Choi Jin-seung na walang silbi ito dahil dehado pa rin siya anuman ang distansya nila. Sinabi pa niyang hindi na siya makakaabante pa. Noon, matapos matagpuan ang sarili sa harap ng pader, sinabi ng nakababatang Gimayon na masyado na siyang pagod para magpatuloy. Nadismaya rito ang direktor dahil umiiyak ang bata gayong siya ang humingi ng pagsasanay na ito. Ngunit nang marinig siyang iginigiit na umabot na siya sa kanyang limitasyon, tinanong ng matanda ang bata kung bakit siya naghahanap ng lakas. Ipinaliwanag ni Gimayon na gusto niyang protektahan ang ampunan. At doon, ipinaalala sa kanya ng matanda na bawal siyang sumuko kapag pinoprotektahan niya ang ibang mga bata sa ampunan. Ipinaliwanag ng direktor sa bata na ang tanging paraan para maabot niya ang kanyang limitasyon ay ang gumawa at magtakda nito. Sa madaling salita, kinailangan ni Gimayon na kalimutan ang kanyang limitasyon para malagpasan ang sarili. Hindi inasahan ni Choi Jin-seung na pipigilan ng kalaban niya ang kanyang kadena gamit ang kanyang paa. At bago pa man niya ito mapagtanto, malapit na pala siyang masipa sa ulo. Kahit na ganoon, mabilis ang reflexes ng Big Boss at nagawa niyang umiwas. Nadismaya si Choi Jin-seung na nagsasabing umasa siya ng isang espesyal na atake. Ngunit sa huli, sumipa lang sa hangin ang kanyang kalaban. Ngunit doon lang siya nakapansin ng isang nakakabahalang bagay dahil hindi pa bumabagsak ang kanyang kalaban. At ganoon na nga, inipon ni Jimian ang buong lakas niya at sinipa ang boss ng buong tindi. Noong una, akala niya umubra ang sipa na yon. Nang biglang hinawakan sa binti ang tagapagtanggol. Bago pa siya makapalag, isang suntok ang tumama sa kanyang mukha. At dahil doon, inihampas ni Choi Jin-seung ang ulo niya sa lupa. Alam na alam ng boss na nawala ang malaking bahagi ng kapangyarihan niya nang ipanganak siyang muli sa mundong ito. Kahit pa ganoon, talagang nagulat siya sa huling atake ng kalaban niya. Malaki ang respeto ni Choi Jin-seung kay Jimian, pati na rin sa determinasyon at lakas nito, kaya umasa siyang sa susunod nilang pagkikita, magiging magkaibigan na sila. Dahil doon, nagdesisyon ang may hawak ng kadena na tapusin na ito. Nang biglang may pumigil at nakapako na sa lupa ang kadena niya gamit ang isang plunger. Ang bagong dating ay nagsabing matagal-tagal na rin simula nang huli niyang makaharap ang number 1. Tinanong ni Choi Jin-seung ang lalaking pula ang buhok kung handa na ba talaga siya sa mangyayari dahil ipinangako niyang kukunin ang buhay nito sa susunod nilang pagkikita. Pero sinagot siya ng bida at tuluyan nang idineklara na siya ang kukuha ng buhay nito. Dahil nga naman, kaharap na niya ngayon si Mercury ng 5 elemental stars. Laging kinukwento ng kasaysayan ang mga taong kumilos, pero hindi nito kailanman binabanggit ang mga walang alam. Ang sandali kung kailan hindi naririnig ang tahimik na iyak para sa hustisya, kapag ang tanging pag-asa ay isinantabi ang problema at tumalikod. Sa mahalagang sandaling iyon, sa tiyak na minutong iyon, binigyan ng daan ang kasamaan para makabalik sa Yilin.
Sinabihan ng kabalyero ang demonyo na siya mismo ang kukuha sa buhay nito. Higit sa lahat, siya ang kaaway niya, si Mercury ng 5 elemental stars. Kahit pa ganoon, hindi makapaniwala ang boss na nandyan ang bida para pumatay ng tao, at sinabing nagmamayabang lang ito, pero nagulat na lang siya nang kailangan niyang salagin ang isang suntok. Dahil doon, napagdesisyonan ng kabalyero na magtanong. Gusto niyang malaman kung paano nakaligtas si Mercury. Kasi doon sa mundo nila, siya mismo ang pumugot sa ulo nito. Humihingi ng sagot ang bida mula sa demonyo. Nang marinig ito, hinati lang ni Mercury ang kadena niya, at sinabing sa halip na sagot ang ibigay sa bida, ibibigay niya ang kamatayan nito. At pagkatapos sabihin yon, sumugod ang demonyo at naghandang umatake sa kalaban. Nang bigla na lang siyang nabulag ng isang pamilyar na pandaraya. Nairita si Choi Jin-sung na nagmamayabang ang bida matapos ang matagal na pagkawala nito, kaya naisip niyang basahin ang galaw at inasahang atake ang kalaban sa harapan niya. Pero laking gulat niya nang mawala ang bida. Nagulat si Mercury nang makita ang kalaban sa likod niya at nag-time out sa laban nila. Inilalayo ng bida si Jimian mula sa panganib at sinabihang magpahinga habang tinatapos niya ang laban. Kahit pa hindi nakatutok sa kanya ang kalaban niya, tumanggi si Mercury na umatake. Inamin niyang nalinlang siya dahil medyo nakakalito na ang nangyayari sa Plunger at sa kanyang number 2. Pinunto ni Choi Jin-sung na dahil sa pagmamadali ng bida na iligtas si Jimian, iniwan itong nanganganib ang matandang direktor ng ampunan. Kaya ipinaliwanag ng kabalyero na ang edad ay numero lamang. Kapag ang tao ay dumaan na sa napakaraming karanasan, masasabing perpekto sa direktor ang mga salitang iyon nang iwasan niya ang paparating na patalim. Lubos itong ikinagulat ng hitman. Tinawag ng matanda ang umatake sa kanya na baliw dahil nagpunta pa ito rito para lang patayin siya. Saka lang niya nakilala na si Songman pala ito, ang nanunog sa binti ng maliit na bata gamit ang sigarilyo, kaya naisip nitong wala ng silbi ang maskara niya. Sumugod si Songman at sinabing hindi na niya kailangang irespeto pa ang matanda. At nang tangkain niyang saksakin ito, nakaramdam ng insulto ang direktor na umiwas. Kaya nilinaw niya sa binata na hindi niya gusto ang respeto dahil mas matanda siya, kundi dahil isa pa rin siyang bihasang mandirigma. Sinabi ng bida sa demonyo na mas nag-aalala siya para sa hitman kaysa sa mismong target. Kasabay niyon, sumugod ang kabalyero at hinimok si Mercury na mag-focus sa laban nila. Agad namang gumalaw ang boss at inihagis ang kadena niya sa bida. Pagkakawit ng mga metal na kadena sa kanyang plunger, naging mas alerto ang kabalyero. Pero nang magsimulang magsaya ang demonyo, dahil nahuli niya ang plunger at pinipilit itong higitin, nagkaproblema siya. Bumaon ang plunger sa lupa. Dahil dito, napagtanto niyang nanatili kay Grendel ang ilang katangian ng pagiging banal na espada kahit pa naging plunger ito. At ngayon, oras na para gumanti. Sinipa ng bida ang kanyang pinagkakatiwalaang sandata ng buong lakas, kaya nahigit niya ang kalaban. Lubos itong ikinagulat ng demonyo. At bago pa siya makapalag, tumilapon siya at nasalubong ang isang napakalakas na suntok. Pero hindi pa tapos ang bida, dahil hinawakan niya si Mercury sa mukha at inihampas sa mga kahon sa tabi. Sa wakas, naintindihan na rin ng kabalyero ang lahat. Pinunto niya na sinusubukan ng demonyo na ibalik ang pang-aalipin na naroon noon sa pinanggalingan nila. Pilit inaalam ng bida kung nagbago na ba talaga si Mercury, dahil ginagamit nito ang kapangyarihan niya para alipinin ang mga mahihina, isang bagay na hindi naman itinanggi ng boss. Dahil doon, sumugod siya sa bida at sinabing wala itong magagawa tungkol doon. Nang bigla na lang siyang hawakan nito sa binti at nagdesisyong ipabawi ang mga sinabi niya. Kaso nga lang, nakalimutan ng bida ang tungkol sa kadena. Habang inaagaw niya ang plunger mula sa kamay ng kalaban, tinanong ng demonyo ang bida kung totoong may pakialam ito sa mga tao. Sapagkat ayon sa kanya, ang tinatawag na bida ay isa lamang peke. Sinubukan ng boss na lumayo ng kaunti, pero nagulat na lang siya nang bigla siyang hatakin pabalik dahil hawak na ng tumatawang kalaban ang kadena niya. Sa pagsasabi nito, inisip niyang siguro ay nasiraan na ng bait ang kalaban dahil sa pagiging isekai. Sinabi ng bida na posible yon dahil nakikita na niya ngayon ang tatahaking landas. Kasi nang masumon siya sa mundong ito, wala siyang ideya kung ano ang kailangan niyang gawin. Pero ngayon, iba na ang lahat. Ngayon, naging malinaw na ang lahat at sa wakas ay napagtanto na ng bida ang kanyang layunin. Isang araw, may nagmamadaling pumunta kay Duke Carlos. Tumakbo ang isa sa mga alipin niya para ipaalam na papunta na ang bida sa kanilang kastilyo. Laking tuwa ng mga maharlika sa kanyang mesa dahil siguradong tutuldukan ng itinakda ang banta ng mga demonyo. Nang panahong iyon, nakuha ng kanilang pagbubuni ang atensyon ng isang binatilyong naglilinis ng sahig. Pamilyar na ang binatilyo sa mga chismis tungkol sa bida, ang lalaking naging tagapagligtas ng sangkatauhan bilang isang maalamat na demon hunter. Pero iisang bagay lang ang pumukaw sa kuryosidad ng binatilyo. Habang ipinag-uutos ng duke na tipunin ang mga alipin, napatanong ang binatilyo kung alam ba ng bida na ang mga tao ay kayang maging kasinsama ng mga demonyo. At dahil dito ay naisip niya kung ang tagapagligtas ng sangkatauhan ay maaari ding maging kanilang tagapagpalaya. Kalaunan sa lugar ng trabaho, iginiit ng mga tagapangasiwa sa mga alipin na itigil ang pagbubulakbol at mag-focus sa kanilang gawain.
At doon na bumagsak ang isang matandang lalaki sa lupa. Lubos itong ikinainis ng tagapangasiwa at tinawag itong pambabastos. Sinigawan niya ang matanda at sinabihang itigil na nito ang pag-arte na may sakit siya. Iginiit ng matandang nakadapa na may problema siya sa balakang, pero walang pakialam doon ang tagapangasiwa. Doon na nakialam ang isang batang may blonde na buhok. Ikinagulat ng tagapangasiwa ang ginawa ni Mercury. Nakiusap ang bata na palampasin muna ang matanda, at kapalit nito, siya ang gagawa sa trabaho nito. Napansin lang ng tagapangasiwa na nakatingin ang lahat, kaya sumang-ayon siya, at ipinaalalang kailangang matapos ang kastilyo bago pa dumating ang bida. Ang paghihirap na ito na naging dahilan para hilingin ng binatilyo ang kamatayan ay isa palang detalyadong plano para mas magkaroon ng kapangyarihan ng duke. Nagpasalamat naman ang matanda sa matapang na binatilyo. Si Mercury, na napilitang tiisin ang lahat ng ito, ay tumingin sa matanda at tinulungan ito ng may maamong ngiti. Mismong sa tabi ng kastilyo ng duke ay may isang maliit at pangit na gusali. Nang makita ng mga bata si Mercury at ang iba pang mga manggagawa, patakbo nila itong sinalubong, dahil sila rin naman ang mga taong gustong protektahan ng binatilyo. Tuwang-tuwa ang mga bata nang makita ang dala nilang tinapay para sa araw na yon. Mas na-excite pa sila nang malamang makakakuha ng tig-isang buong tinapay ang bawat isa sa kanila. Nang biglang may tumawag kay Mercury dahil binigay niya sa bata ang sarili niyang tinapay. Walang iba kundi si Helia yon, na nag-alok na hatiin ang pagkain niya para sa kanya. At nang makitang nagpipilit ito, wala nang nagawa ang binatilyo kundi tanggapin yon. Ngunit nagsimulang pagmasdan ng duke ang dalagitang alipin at nahanap itong napakaganda. Sa gitna ng matinding pagkawala at kabaliwan, may hangganan lang din ang kayang protektahan ng isang tao. Sa isang malagim na gabi, umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng kawalan ng pag-asa. Kinuha si Helia, habang ang binatilyong sinubukang iligtas siya ay pinagbubugbog dahil inatake nito ang duke. Para kay Carlos, nakakatuwa yon dahil sa huli, pagmamay-ari niya naman silang lahat. Iginiit pa niya na dahil naging maluwag siya sa kanila noong may mga demonyo pa, siguro'y nakalimutan na nila ang lugar nila. Pagkatapos ay iniutos ng duke na dalhin ang babae sa kanyang silid at patayin ang sinumang tututol, kaya wala siyang nagawa kundi sumunod. Nang sandaling iyon, nagmakaawa si Mercury sa tulong ng iba, pero walang sinuman doon ang umimik. Nang sandaling iyon, napagtanto ni Mercury na nag-iisa na lang siya. Sinabi ng duke na nagdudulot lang siya ng mas maraming problema sa iba pang mga alipin at ipinag-utos na bitayin siya. Nang bigla na lang, isang halimaw ang lumitaw. Nakapasok na sa kastilyo ang mga demonyo. Isa sa kanila ang agad na umatake at akmang dudurugin ang duke nang bigla na lang naghiwa-hiwalay ang katawan ng halimaw. Nang makita ang kanilang tagapagligtas, hindi nakapagsalita ang batang lalaking may asul na mga mata. Sa wakas, dumating na ang bayani. Hinikayat ng kabalyero ang lahat na pumunta sa ligtas na lugar. Nang sandaling iyon, hiniling ni Mercury na sana huli nang dumating ang bayani para iligtas ang duke. Kung nahuli lang sana siya ng isang segundo, hindi sana nangyari ang kalupitang tiniis niya at ang lahat ng sumunod pa dito. Dahil doon, nagpalitan ng mga suntok ang dalawang mortal na magkaaway. Pareho silang naghanda ng mas malakas na tira at pinakawalan ito sa isa't isa. Nang biglang, binitawan ng isa sa kanila ang kadena. Naging dahilan ito para mawalan ng balanse ang bayani. Nang mabigla ang lalaking pulang buhok sa hindi inaasahang galaw na ito, tinawag siyang ipokrito. Dati-rati, nililigtas niya ang mga tao anuman ang kanilang kasalanan, pero ngayon nandito siya para labanan ang masasama. Iginigiit ng galit na demonyo sa bayani na wala siyang karapatang pumili kung sino ang makatatanggap ng kaligtasan. Nang sandaling iyon, mabilis na iniwasan ng kabalyero ang paparating na suntok. Sa malapit, agad niya itong hinablot. Ganun na lang, matatag na nakatayo ang bayani at pinalo ang Big Boss gamit ang kanyang plunger. Pagdating ng madaling araw, tapos na ang labanan. Nagsimulang maghiyawan ang lahat para sa bayani na pumatay sa lahat ng demonyo. Dahil dito, humarap ang swordsman sa mga taong kaliligtas niya lang. Nakilala niya ang pinakamayaman ang itsura bilang may-ari ng lupain. Magalang na nagpakilala ang duke bilang Carlos, at gaya ng sinasabi sa nobela na kailangan niyang gantimpalaan ang kabalyero, mukhang naintriga siya. Nang tanungin kung ayos lang siya, sinabi ng duke na maayos lang siya. Kaya nilinaw ng kabalyero na hindi siya ang kinakausap niya at itinuro ang binugbog na batang alipin na lubhang nasaktan. Ipinakilala ng duke si Mercury bilang isa sa mga tagapaglingkod niya. Nang pansinin ng bayani na nasaktan ang bata dahil sa pagsubok na iligtas ang ibang manggagawa, nagpa siyang magsalita at humingi ng tulong ang bata. Kung talagang mabuting tao ang bayani, pakikinggan nito ang pakiusap niya at tutulungan sila. Pero akmang magsasasalita pa lang siya, binantaan na ng duke na papatayin niya ang lahat ng babaeng alipin at ang mga anak nito kung maglalakas loob siyang magsalita, kaya inutusan siya nitong manahimik. Magalang na yumuko ang bata sa bayani na pinapatayo siya, pero tumanggi ang nasasaktang binata na tumingin ng direkta sa kabalyero. Sa huli, isang salita lang mula sa kanyang bibig ay magiging sanhi ng pagkamatay ng mga alipin. Dahil doon, nagdasal siya na sana ay mapansin ng bayani ang kanilang pagdurusa. Pero hindi niya alam, ang lalaking ito ay ganap na walang muwang sa mga nangyayari. Pero akmang papasok na ang bayani sa kastilyo,
nagmamadaling lumapit sa kanya ang kanyang mga kasamahan at sinabing mayroon pang ibang mga demonyo. Kakagawa lang ng biglaang pag-atake ng hukbong demonyo sa katabing bayan, at nang makita ito, wala nang magawa ang kabalyero. Dahil dito, nagpasya siyang pumunta agad sa kabilang bayan kasama ng kanyang grupo. Kahit pa ganun, iginiit ng kabalyero na babalik siya at pinakiusapan ang duke na alagaan ng maayos si Mercury. Dahil nakitang iniligtas siya ng bayani, nagpasya ang duke na kalimutan na lang ang nangyari sa bata, at bumalik ang Maharlika sa kanyang kastilyo at binigyan ng isang araw na pahinga ang alipin. Nang sandaling iyon, nagmamadaling lumapit si Halia at ang mga bata kay Mercury. Natuwa silang lahat na maayos siya, pero mukhang malalim ang iniisip ng binata. Kaya sinubukan siyang pakalmahin ng dalagita at sinabing dahil sigurado namang babalik ang bayani, hindi siya maglalakas loob na saktan siya ng amo nila. Pero hindi naging ganoon kadali ang lahat. Nang makita ang wala ng buhay na katawan ng dalagita, napaluhod na lang sa lupa ang binata. Hindi makapaniwala si Mercury sa kanyang nakita. Pinatay ng duke ang lahat ng mga bata, pati na rin ang dalagita. Sa kanya lang nalaman na ipinag-utos ng duke na patayin ang lahat ng aliping hindi tumutulong sa pagtatayo ng kastilyo. Kahit na ganun, nakita ni Carlos na isa itong napakapangit na tanawin. Nang iutos na sunugin ang mga bangkay at itapon ng mga ito, hindi na kinaya pa ng binata ang mga nangyayari. At nang sabihin niyang magpapatuloy ang trabaho pagkatapos ng pagbisita ng bayani, sugatang sumugod ang desperadong alipin nang may pagnanasang pumatay. Natural, dahil sa kanyang kapusukan ay nauwi siya sa kulungan. Tinawag siyang baliw ng mga gwardiya dahil naglakas loob siyang atakehin ang duke, at isa sa kanila ang hindi makaintindi kung bakit hindi pa siya pinapatay. Pagkatapos ay ipinaliwanag na binubuhay lang si Mercury para magpakitang tao sa bayani at papatayin siya pagkakaalis nito. At dahil doon, sinimulan siyang kutyain ng mga gwardyang katatapos lang ng shift dahil naglakas loob siyang protektahan ang dalagita mula sa duke. Nang bigla na lang, napaharap sila sa isang nakakakilabot na presensya. Laking gulat ng mga gwardya nang makakita ng demonyong nakatayo sa kanilang harapan. Bago pa man sila makatakbo para patunugin ang alarma, pinatay na sila doon mismo. Tuminala ang sugatang binata. Nakita niya ang isang demon lord sa kanyang harapan, at sinabing matagal na siyang naghahanap ng taong namumuhi sa sangkatauhan. Pagkatapos ay nangako ang pinuno ng mga demonyo na ibibigay sa kanya ang kapangyarihang kailangan niya para makapaghiganti. At ganun na nga, makalipas ang ilang sandali, may biglang pumasok sa diningho ng duke. Nung una, sinigawan nila ang alipin dahil sa pang-istorbo sa hapunan ni Carlos, bago nila napagtanto na may mali. Ang batang alipin na kilala nila noon ay wala na. Nagsisigaw ang mga Maharlika sa mga sundalo para pigilan ito, pero sinabi ng demonyo na pinatay na niya silang lahat. Kasabay nito, sa wakas, dumating na ang oras para isagawa ni Mercury ang kanyang matamis na paghihiganti. Umalinggaw ang kawawang sigaw ng mga Maharlika sa buong bulwagan habang walang awa silang pinapatay. Samantala, nagrereklamo sa kanilang buhay ang mga alipin na malapit sa apoy. At nang maisip nila na baka mamatay sila bago pa matapos ang kastilyo, may napansin ang matanda na nakapukaw ng atensyon. Napansin niya ang isang anino na nakakapangilabot na kamukha ni Mercury na palapit sa kanila. Sa kamay inihagi sa paanan ng mga alipin. Laking gulat nila, ito ay ang pugot na ulo ng duke. Nagmamadaling sinalubong ng mga alipin ang pumatay sa kanilang amo. Lubos silang nagalak dahil nailigtas sila sa kalupitan at nagsimulang ipagdiwang ang kanilang kalayaan. Pero nakita ito ni Mercury na kakatwa, dahil sa huli, hindi man lang gumalaw ang mga lalaking ito para tumulong, kaya nagpasya ang nawasak na binata na iparana sa kanila ang impyerno. Balik sa kasalukuyan, tinawag ni Mercury na ipokrito ang bayani sa pagtawag niya sa sarili bilang isang tagapagligtas. Hindi man lang sumagi sa isip niya na ang dukeng niligtas niya ay isa palang napakasamang halimaw. Pagkatapos ay ibinunyag ng Big Boss ang dahilan kung bakit siya napunta sa paaralan. Ayon sa kanya, umiiral sa bawat mundo ang batas kung saan ang malakas lang ang naghahari. At kung hindi naman sila ang nasasaktan, mas pipiliin ng mga nakakadiring tao na manahimik sa harap ng kawalang katarungan. Nang sandaling iyon, tinangkang hawakan ng bayani ang kanyang kamay, pero mabilis na kumawala si Mercury at sinabing walang pinagkaiba ang kabalyero. Nasa mahirap na sitwasyon ngayon ang bayani dahil nawalan siya ng balanse. Sumugod si Mercury sa kanya. Ipinaliwanag niya na kung nagpakita lang siya ng kaunting awa sa mga alipin, wala sana sa mga nakaraang kalupitan ang mangyayari. Nang bigla na lang sumuntok sa hangin ang Big Boss, laking gulat niya, wala na ang kabalyero. Sa kanya lang napansin ang bayani sa itaas niya, na inaming hindi niya maitatanggi ang kanyang mga salita. Inamin ng kabalyero na kung naging mas maingat lang siya, nakapagligtas sana siya ng mas maraming tao. At dahil doon, wala siyang ibang magagawa kundi tapusin ang kasamaan ni Mercury ngayon at dito rin mismo. Noong mga panahong iyon, habang malapit sila sa apoy, tinanong ni Hilya si Mercury kung pamilyar ba siya sa mga kwento tungkol sa ibang mundo. Ayon sa isang mahikero, may isa pang mundo bukod sa kanila, at medyo kuryoso ang dalagita tungkol dito. Pero natatawa lang si Mercury dito. Habang iginigiit ni Hilya na may karapatan ding mangarap ang mga alipin, sinubukan ng binatilyo na linawin ang hindi pagkakaintindihan.
Nang makita siyang pilit na binabawi ang kanyang mga salita, hindi niya mapigilang mapangiti. Hinawakan siya ni Hilya sa braso at sinimulang isipin kung ano kaya ang magiging buhay nila kung nagkita sila sa ibang mundo. Nang sandaling iyon, nanigas ang binata. Ipinahayag ng dalagita kung gaano siya kabuting tao dahil palagi siyang nag-aalala sa iba at tumayo pa nga bilang magulang sa mga bata. Dahil doon, nagsimula siyang mangarap tungkol sa kabilang mundo kasama ang kahangahangang taong ito. Pagkatapos ay humiling si Hilya ng isang pangako kay Mercury. Sinabi niya na kung magkikita man sila sa ibang mundo, ayaw niyang magbago ito kahit kaunti. Pagkatapos ilibing ang kanyang mga mahal sa buhay, natawa ang Demon King nang mapagtanto na ang puot ni Mercury sa sangkatauhan ay nagmula pala sa pagmamahal. Tiniyak niya sa bagong recruit na kaya nilang buhayin muli ang lahat sa pamamagitan ng paggawa ng bagong mundo. Nang sandaling iyon, naaalala ng Big Boss ang kanyang pangako, at napagtanto niyang kailangan niya itong tuparin kahit anong mangyari. Matapos iyon, may nagsimulang mangyari. Isang asul na kristal ang biglang nabuo at nahulog sa lupa. Pinulot ito ng bida at tiningnan ng may halong emosyon. Saka pa lang siya nagising. Tinanong ni Jimyon na ngayoy malay na ang bida tungkol sa nangyari. Kaya ipinaliwanag ng Knight na pagkatapos ng matinding laban, nagawa nilang talunin ang Big Boss. Pero laking gulat ni Jimyon nang makitang hindi ang kalaban nila kanina ang nakahandusay sa lupa. Ipinaliwanag sa kanya na ito ang totoong Choi Jin-sung, at may kakayahan ang Magic Stone na maglakbay sa ibang dimensyon at kumuha ng ibang katawan na masasaniban. Sinabi rin ng bida na malapit nang magising si Jin-sung, kaya kailangan na nilang pumunta agad sa ampunan. Natulala na lang si Ji Mayon nang mapagtanto niyang hindi lang biro ang lahat ng salamangka ng mga bida. Hindi nagtagal, sa ampunan, tuluyan nang huminto ang motor. Pagdating nila, nagtaka si Hyunshu sa katahimikan at inakalang tulog na ang direktor. Saka lang sinabi ng matanda na masyado pang maaga para matulog siya. Sinabi ng direktor na muntik na siyang himatayin sa isang tagay lang. Pasan-pasan niya ang taong nagtangka palang patayin siya. Bukod sa pananakit ng likod, mukhang maayos naman ang matanda. Saka palang may dumating at sinabing pumalpak ang plano. Ipinaliwanag ng lalaking nakasuot na wala siyang planong pumasok sa sindikato, pero wala na siyang magagawa. Agad siyang namukhaan ni Hyunso bilang bodyguard ni Songman. Pero nang magsimula siyang magpanik, pinakalma siya ng direktor. Tinanong ng bata ang matanda kung may nakatago ba siyang lihim na galawan. Kaya sinabi ng direktor na bumalik na ang memorya niya at naalala na niya ang numerong 11. Sa isang iglap, napalibutan na ng pulisya ang mga gangster. Samantala, papunta sa ampunan, gulat na gulat sina Jay Maon at ang bida nang may dumaan na mga police car. Itinuro ng bida sa kaibigan niya kung nasaan ang mga kakampi nila. Nang makita ng matanda at ng payatot ang sintonado at ang may hawak ng plumber, dali-dali silang sinalubong ng mga ito. Agad na kinamusta ni Jay Maon ang matanda dahil nataranta siya nang makita ang mga pulis. Tinanong ni Haynes Huang Knight tungkol sa Big Boss. Nang malamang tumba na ito, laking gulat ng estudyante. Sa wakas, malaya na ang paaralan niya sa mga bully. Hindi mapigilan ng bata ang kanyang tuwa kaya sumugod siyang yumakap sa bida na parang babaeng kinikilig. Nang sandaling iyon, may mga sumugod din para makisaya sa kanilang panalo. Masaya rin ang mga bata na nanalo sila. Sinimulan silang pagalitan ng direktor dahil gising pa sila ng ganitong oras, kaya sinisi nila siya sa pagtawag ng pulis at sa maiingay na sirena nila. Napangiti ng bahagya ang nagwaging bida sa nakakatuwang tagpong ito dahil sa huli, ang panalo ang pinakamahalaga. Pagpasok nila, inalok ng matanda ang mga kabataan ng inumin para pakalmahin sila. Walang pakialam si Jay Mayon at sinigawan ang direktor dahil sa paghahanda ng huling habilin, kaya naman iniuntog ang ulo niya sa mesa sa sobrang ingay. Ipinaliwanag ng direktor na medyo matanda na siya kaya kailangan niyang maghanda ng huling habilin para sigurado. Pero iginiit niyang matagal pa bago siya mamatay. Kahit na wala namang masama sa paghahanda dahil kapag nawala siya, hindi na maiiwasan ang mga pagbabago. Sumang-ayon si Hyunso sa direktor dahil sa huli, sadyang hindi maiiwasan ang pagbabago. Kahit ang paaralan ay hindi rin nakaligtas dito. Kumalat sa internet ang mga krimen ng mga delinkwente, pati na rin ang ulat ng bida tungkol dito. Dahil dito, nagpasya ang mga otoridad na paimbestigahan ang paaralan. Kaya naman, kinasuhan ng mga top bully, ang chairman, pati na rin ang mga guro dahil sa kanilang mga krimen. Pero ang pinakanakakagulat na pagbabago ay gusto nang bumalik ng bida sa kanyang mundo. Nagtatakang nagtanong ang bata kung paano niya ito magagawa. Kaya ipinaliwanag ng Knight na pagkatapos talunin ang Big Boss, nakuha niya ang magic crystal na kayang maglakbay sa iba't ibang dimensyon. Ang problema nga lang, kailangan nila ng isang salamangkero. Pero ayon sa kanya, mahirap ito dahil walang salamangkero sa mundong ito. Pero hindi niya alam na maling-mali siya dahil may isa nang kakatok sa pinto niya. Sinabi ni Hyunsu na walang salamangkero sa dimensyong ito pero may biglang kumontra sa kanya. Nang batiin siya, nagulat na lang ang bida. Nang tanungin kung namukhaan ba siya, nagulat ang bida sa pamilyar na matanda. Pero laking gulat niya nang mamukhaan din ni Hyunsu si Hibib, ang hari ng kulinary. Nang tanungin kung paano niya siya nakilala, sinabi ng estudyante na sikat ang lalaking ito. Si Hibib ang nangungunang culinary expert at food research company,
at itinuturing na number 1 sa buong mundo ang kanilang mayonnaise. Saka lang yumuko ang lalaki at binati ang bida. Nagtaka ang knight dahil unang beses siyang binati ng ganoon ng kanyang kaibigan. Kaya nagpaliwanag ang matanda na nagmumukha siyang astig kapag ginagawa iyon. Nang makitang magkakilala ang bida at ang matanda, nakuha na ng high schooler ang nangyayari. Ang lalaki sa harap niya ay ang mahusay na salamangkerong si Hibib, isa sa mga kakampi ng bida. Pagkatapos, nagpa siya ang matanda na pag-usapan ang mga mahahalagang bagay. Kalaunan, sa headquarters ni Hibib, medyo nagulat ang high schooler. Lumalabas na ang pagtawag sa bida ay bahagi pala ng plano ng salamangkero para makuha ang mga Demon Magic Stone. Nang malaman niyang matagal na palang naghahanap ng paraan si Hibib na dalhin siya rito, naintindihan na ng bida kung bakit biglang nawala ang salamangkero. Ipinaliwanag ng matanda na bago pa man ang kanilang huling laban, sinimulan na niyang pag-aralan ang mga magic crystal na nakuha nila sa 5 elemental stars. Gulat na gulat siya nang malamang may dalawang sumpa ang mga kristal. Ang una ay kakayahang sumapi sa isang katawan, at ang pangalawa ay tumawid sa iba't ibang dimensyon. Para mas lumala pa ang sitwasyon, nakaprogram ang mga kristal na gumana sa oras na pakialaman ang mga ito. Dahil dito, kumalat ang mga bato sa iba't ibang dimensyon, at nakaladkad pati ang salamangkero. Hindi nagtagal, nagising si Habib sa katawan ng isang culinary entrepreneur nang wala ang kanyang kapangyarihan. Kahit pa ganoon, kailangan niyang may gawin, kaya lumikha siya ng mayonnaise na may kakayahang bumuo ng mga magic circle. Ayon sa kanyang pananaliksik, ang magic circle ay gagana lang sa pamamagitan ng dugo at luha ng isang estudyante. Sa madaling salita, si Habib ang may pakana sa viral mayonnaise trend. Tuwing may estudyanteng nagmamakaawa ng tulong sa internet, ipinapadala niya ang mga instruksyon kung paano tawagin ang bida. Pero nang magpasalamat siya sa high schooler na nagdala sa makapangyarihang bida sa mundong ito, bigla siyang nasuntok sa mukha. Galit na sinugod siya ng bida. Galit na galit si Habib sa taong nagpaniwala sa kanya sa nakakatawang mayonnaise trend na yon na muntik nang kumitil sa buhay niya. Sinabi pa niya na ang daming perwisyong idinulot sa kanya ng lalaki. Kahit na, hindi ko maitatanggi ang katotohanan hinayaan nito ang bida na pabagsakin ang lahat ng mga delinkwente. Naging labis na nag-alala ang bida sa iba pang 5 elemental stars, kaya ipinaliwanag ni Habib na si Mercury lang ang nakarating sa mundong ito. Para sa iba, malaki ang posibilidad na nasa sarili pa nilang dimensyon ang mga ito at nagpapalakas bago bumalik. Sa madaling salita, kailangang umuwi agad ng knight at ng salamangkero para harapin ang banta na ito sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, ang magic crystal na nakuha ng matalo si Mercury ay magagamit para makabuo ng portal pauwi. Ayon sa salamangkero, magiging handa na ang portal bukas ng umaga. Kinahapunan, matapos magpahangin, bumalik ang ating mga bida sa lugar kung saan sila unang nagkita. Ang kanilang maikling pakikipagsapalaran na parang umabot ng isang buwan ay nagsimula sa isa na namang nakakabaliw na paraan. Dahil doon, nagpasalamat si Hyunshu sa bida sa pagtupad sa kanyang hiling na magkaroon ng normal na buhay estudyante. Pero iginiit ng knight na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin habang nanindigan ang bata na na-inspire siya ng bida. Dahil dyan, nagpa siya si Hyunshu na ipagpatuloy ang pangarap na minsan na niyang isinuko. Katulad noon, pinangarap niyang maging isang pulis gaya ng kanyang ina. Agad na namukhaan ng bida ang mga taong iyon bilang mga tagapagtanggol ng mundong ito na binanggit ni Jimion. Noon, iniidolo ng bata ang kanyang ina, pero isinuko niya ang kanyang pangarap matapos itong mamatay habang hinahabol ang isang kriminal. Dahil doon, nilamon siya ng takot at pinigilan siyang lumaban para sa iba. Ngayon ay gusto na ng binata na baguhin ang kanyang pananaw para harapin ang kanyang mga takot. Sa huli, tinawag ni Kyunshu ang kanyang sarili na duwag at baka hindi na niya maabot ang kanyang pangarap. Pero umangal ang kabalyero at sinabing napakatapang ng kanyang kaibigan. Dahil ang taong hindi kailanman tumatakbo sa laban ay siguradong magiging isang magaling na pulis. Dahil doon, ibinaling ng binata ang pansin niya sa hero at tinanong kung mayroon din itong sariling pangarap. Kaya inamin ng kabalyero na mayroon siyang lihim na hiling. Noong bata pa siya, nakilala siya bilang hero pagkatapos siyang piliin ng banal na espada. Siyempre, masaya siya na nakakatulong siya sa mga tao, pero gusto rin niyang makahanap ng paraan para makataka sa kanyang mga responsibilidad. Kahit na ganoon, hindi man lang sumubok ang hero na mag-day off, dahil ang pagpapahinga niya ay maaaring ikamatay ng iba. Pero habang patuloy siya sa pagdadaldal tungkol sa sitwasyon niya, bigla na lang siyang hinawakan sa braso. Nagpa siya si Yunshu na ibigay sa kanya ang pahinga na matagal na niyang inaasam. At pagkatapos nun, nagmadaling pumunta ang dalawa sa arcade. Ipinakilala ni Yunshu sa mga kaibigan niya ang isang laro, pero hindi nagtagal, napilitan silang humingi ng tawad dahil nasira nila ang makina. Pumunta naman sa isang buffet ang ating mga bida. At nang makita kung paano lumamon na parang baliw ang lalaking may pulang buhok, napilitan din silang humingi ng tawad sa chef. Pagkatapos ay nanood ng scene sina Yeonshu, Grandel, at ang hero kung saan silang lahat ay nag-enjoy. Maya-maya pa, nagtaka ang hero nang sabihin ng kaibigan niya na humarap siya at mag-pose. Nagulat ang mga nagdaraan dahil parang may maingay na unggoy sa loob ng photo booth.
At dahil doon, sa wakas ay natapos din ang kasiyahan ng ating mga bida. Sinabi ng hero na sobrang saya niya sa regalo ni Hyunshu at nangakong ingatan ito ng mabuti. Nang tanungin kung kailan siya aalis, nagpa siya ang kabalyero na sabihin sa kaibigan niya ang totoo, pero biglang sumulpot ang salamangkero. Handa na ang lagusan, at sa wakas ay makakaalis na rin ang hero at si Hibib. Kahit gusto pa nilang magtagal, hindi na nila pwedeng sayangin ang oras sa paglalaro. Sinubukan ng hero na magpaalam. Sa sandaling iyon, nagpasalamat si Hyunshu sa lahat at hiniling na makauwi siya ng ligtas. Hiniling din ng binata sa kanyang kaibigan mula sa ibang mundo na pigilan ang mga demonyo na bumalik pa. At dahil doon, isang pangako sa pagitan ng dalawang magkaibigan ang nabuo. At ganoon na nga, kumaway na para magpaalam ang kabalyero at ang salamangkero. Tuluyan na ngang umalis ang hero. Sumapit na sa wakas ang isang bagong umaga. Hindi masyadong nagbago ang pang-araw-araw na routine ng bida natin habang naghahanda siya pagpasok sa eskwela na parang normal. Ang pinagkaiba lang ay sinimulan niyang inumin ang tsaa na ibinigay sa kanya ng direktor. Si Hyunshu, na nagpa siyang walang baguhin sa buhay niya, ay nagsimulang isipin kung ano na kaya ang ginagawa ng hero. Kahit paano may isang bagay na sigurado. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng pananabik si Hyunshu na pumasok sa eskwela. Ang pakiramdam na ligtas siya ang pinakamalaking regalo na ibinigay sa kanya ng hero. Samantala, sa kabilang mundo, nagmamadaling sinundo ng Holy Maiden ang hero dahil hinihintay na siya ng lahat. Saka lang niya napansin ang kakaibang papel sa kamay nito. Sinabi ng kabalyero na regalo ito mula sa kanyang matalik na kaibigan. Pinagmadali sila ni Hebib dahil nahanap na nila ang isa pang magic stone. At dahil doon, nagmadaling umalis ang hero para talunin ang natitira pang mga bully.